sige, mag-pray muna tayo. Coach Janet, can you lead us Oh. in a short prayer? Right now, nasa 7-11 na tayo, no? 7-12. Ayan, market pa. Papasukin nyo na yung mga Okay. tao nyo dahil dire-diretso na to. Okay. Okay, so let's Let's pray. pray. Okay. Dear Heavenly Father, as we are again gathered here today virtually, we just want to thank you for the gift of technology that allows us to connect despite physical distances. Bless our time together, grant us wisdom, understanding, and a spirit of collaboration. May our discussions be fruitful, productive, and may your guidance be with us throughout this meeting in your name. Lord Father, we just want to seek for your blessings, guidance, wisdom. Lord, inspire us to grow as a team, to learn, to grow, to support, and uplift one another. And may this time be filled with understanding, patience, and understanding. Bless our family, Lord. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen, amen, Yan. amen. Ayan, grabe. So let's start. Mabuhay po kayong lahat. And today is our training and recognition day. Kayo po ba ay may mga downlines na OFW? Ayan. Meron ba kayong mga OFW na downlines? Ayun. Yes. Okay. And pangarap nyo po ba na sila po ay makabalik ng Pilipinas, no? O sa kanilang pamilya. And kung naaalala nyo, yun, James Mosot, no? Yes, meron daw, no? Kung naaalala niyo po, no? Yung aking unang-unang YouTube, no? Yung Nalabat Per Site Ka Na Ba? Pag pinakinggan mo yan, ina-address ko yan sa mga OFW, mostly, no? Na one at a time, no? Nakakita tayo ng opportunity dito kay Live Good. So ang goal natin, one at a time, ang mga OFW ay mapauwi natin, mapabalik natin sa Pilipinas at makapiling nila ang kani-kanilang pamilya. So meron tayong mga i-interviewin, Coach Janet, no, and Coach Ferdy, and hinihiling ko lang po sa mga guests natin, no, na open your video para madali po namin kayong ma-add sa Mahanap. spotlight. Oo. All right. And pakilala ko na po isa-isa sa inyo kung sino po yung ating pong mga guests, no. Unahin ko na po, ito, kilala nyo na to itong iba na, itong ano na to, no. Una kong ipapakilala sa inyo. Okay. Ready na kayo? Okay. A 4-year-old OFW. Ayan. 2 years in 2 years in Qatar and 2 years in UAE. She is a gold rank right now, no? And malupit din tong leader na to. Gold na siya ngayon. At ngayon makakapiling natin siya at makikilala nyo, no? Ng, dito sa Zoom natin. Ayan, ito na po. I-add spotlight. Si Jobilin Llagono. Ayan. Ayan. Yan. Good evening po sa inyong lahat, sa lahat po ng nanonood. Good evening po, Coach Fernan, Coach Ferds, and Coach Maria Janet. Ayan, good morning po, good evening po sa lahat na nandito. Kinakabahan ako. Oo, so, isa pong privilege talaga na napasama ako dito sa ganitong ano ngayon interview, 'di ba? So para din sa mga OFW na kagaya ko, hopefully marami po kayong matutunan kung bakit talaga pinush namin na makapunta dito sa Pilipinas for good. Nang dahil din po yan sa Live Good. Ayan. May inspired kayo sa mga yan. Ako po, ako excited na eh. Eto, Yes. another thank you Jobilin. Yes. Ito sa Japan naman ang galing, no? And isa siyang welder sa Japan, no? For 3 years, mapagmahal sa magulang, sa mga kapatid, sa lahat ng tao. Napaka ano na to, grabe yung service. Kahit kami no nasa Japan, talagang sobra kaming inassist nitong bata na to, no? Gwapo to ha. At available. Ewan ko lang kung available nga. Isa siyang OFW din pero nag for good na rin. All right? Welcome natin si Coach Christian Benluan. Ayan.
Hey. Ayan. Yay. Hello po. Shoutout po sa first of all sa coach natin, no? Kay Coach Fernan, kay Coach Perks, and kay Coach Maria Janet. No? Konbanwa, ayan. Siguro naman, naririnig niyo ako madalas dito sa Zoom. Ayan, ako po si Coach Christian Biloan. 3 years OFW sa bansang Ohio Gozaimasu. Sa Japan po, ayan. 3 years po ako doon na welder. And yun, nakita ko tong opportunity. Then, nag-decide na ako gawin siya full-time po ngayon. Ngayon, ginagawa ko na siya full-time. Yan po, Coach. Domo arigato, Coach. Yan. Doy tashi maste, Coach. Yan, marunong na si Coach Yeah. mag-Japanese talaga. Hajimemashite, Fernande Dumuyurisikone. Alright. Yeah. And of course, atin po nga ipakilala. Hindi pa nag-open ng video yung isa. Okay. Paki-open, Joanne, yung video mo para ano. So, pakilala ko na sa inyo. Ito, kilala nyo talaga. Naging guest natin to noong January 18. Okay. 4 years in Saudi. 1 year in UAE. And she's already a platinum, no? Platinum na siya. So, please welcome our leaders na from Leyte. Mary Jane De Vera. Ayan. Ayun, no? Good morning, Dreammakers Worldwide! Ayan. So, good morning po, Coach Fernan, Coach Perds, and Coach Maria Janet. Ayan. So, especially po sa ating pong 1,000 participants na nakasubaybay sa atin ngayon. So, by the way, ako po si Mary Jane De Vera, former OFW from UAE, and nakauwi na po ng Pilipinas for good nang dahil kay Live Good. Within just almost 4 months na tinrabaho si Live Good and nakapag-decide na umuwi ng Pilipinas for good, and we are so blessed kasi hindi na po especially ako, hindi ko na po natapos yung kontrata ko nang dahil po kay Live Good. So yun po, malaking blessing po talaga. Especially maraming salamat din po na mabagyan ng pribilehiyo na makapag-talk dito sa Dreammakers Worldwide. So thank you so much po, Coach Fernan. Thank you. Dagan salamat sa imo, Mary Jane. And itong si Jane, no? Yung nararamdaman ni Jovelyn ngayon, yan ang unang naramdaman ni Mary Jane nung siya naging guest natin, Coach Purge, no? Nung January 18. Ngayon, makapal na. Leader ko po, Coach. Makapal na mukha ngayon, napansin mo. Na-train po. Na-train po sa akin. Leader ko po yan eh. Kita mo, di ba? Okay. Anyway, another guest natin, no? 4 sila na nag-for good na, nakakatawa. Talagang hawahan to, no? And magkakagrupo to, eh. So, isa po siyang OFW din from Saudi Arabia, and she is already a gold rank. Ayan, i-welcome natin, wag na nating patagalin. Joanne Marcine Diego. Ayan siya. Ayan. Ayun, sumapagpalang araw po sa ating lahat, no? Especially Coach Fernan, Coach Maria Janet, and then Coach Ferds. Ayun, so kinakabahan din ako kasi first time. Ayun, pero sabi nga nila, no, di ba, kailangan natin kapalan yung mukha natin para syempre sa negosyong ginagawa natin. Ayun. Okay. So by the wait way, lang. no? Joanne, wait lang ha. For sure, meron kang katabi na naka-open din ang Zoom, tapos naka-open yung kanyang volume. Paki-off yung volume. Okay na po. Katabi mo. Okay na po, mentor. Ay, Coach Baka dalawa Fernan. yung open. Nag-e-echo kasi. Patayin mo yung volume ng isa, and then yung sayo lang ang i-open mo. Para marinig ka natin mas malinaw, Joanne. Okay? Okay na po, Coach. Yes, sige, go ahead, Joanne. Okay na. Ayun. So, anyways, no? So, good morning din po sa lahat ng nanonood ngayon worldwide, no? So, by the way, I'm Coach Joanne Marcine Diego, and isang OFW po ako from Saudi Arabia, at ngayon uwi Pinas for good na din nang dahil kay Live Good. Ayun. So, and then syempre, meron din po akong hinawakang team, and then syempre, mga OFWs, and then Pinas worldwide din. And then ayun, so gold rank po ako, no? At syempre, tinapos ko muna ang kontrata ko before ako umuwi. And then, syempre, blessed. And so, very grateful kasi nakasama po ako sa 1 million circle ng ating opportunity which is Live Good. Ayun. Ay, parang nasa toilet ka. Anyway, it's a privilege na makapagpa-picture kami sa inyo. Kayo pong mga guests namin, no? Kaming tatlo ni Maria Janet, Coach Bird ay excited. Pwede po bang magpa-picture sa inyo kung mamarapati niyo po? Ayun. Ayun, so magpa-picture tayo. Diamond, sa ating pong mga guests ngayon. Ayan.
Alright. 1, 2, and 3. Okay, one more. Yon, okay. Ngayon, eto na, exciting na to. Grabe, papasukin nyo yung mga tao nyo. Meron pong bakante na ilan, no? Papasukin nyo po dahil sisimulan na natin silang interviewin. Coach Janet, Coach Purge, no? Kung kayo po ay may mga gustong itanong sa kanila, no? Abay, itanong na natin. Ayan. Of course, ang unang gusto kong itanong sa kanila, and sunod si Coach Purge, Coach Janet, no? Ang unang gusto kong itanong sa kanila yung inyo pong experience, no? Experience sa pagiging OFW. Gaano ba kasarap o kahirap, no? Kasi pwedeng masarap, pwedeng mahirap yan Dalawa yan Masarap ba? Mahirap ba ang pagiging isang OFW? Ayan, simulan natin kay Jovelyn. Ayan, lahat kayo sasagot. Kahit hindi mahabang-mahaba, ang tanong ko lang naman gaano ba kasarap o kahirap ang pagiging OFW? Ayan. Sige, Jovelyn. Ayan, so thank you so much, Coach Fernan. So anyway, para sa wait lang. Sige, Job. Malinaw naman yung volume mo kanina ba't biglang parang nawala? May napindot ka yata. Nawala, hindi kita marinig, Job. Kanina malinaw. Nung meron kang inayos, medyo nawala siya. Okay. So muli nating pakinggan si Job, no? Ano yung experience niya sa pagiging OFW? Gaano kasarap o gaano kahirap? Sige, Job. Go ahead. Ayan. So, thank you so much, Coach Fernan, sa sa tanong. So, para sa akin dalawa yung masarap. Alam mo kung masarap kasi nakakatulong ka sa pamilya mo, naibibigay mo yung mga pangangailangan nila. Pero ang mahirap is ikaw yung nagsasakripisyo. Oo. Kasi yung nga sabi nila na maganda lang sa pakinggan ang pagiging isang OFW. In reality, na kami po ang nandun sa abroad is sobrang hirap po. Kasi swerte-swertihan lang po kung magkakaroon ka ng magandang amo. 'Di ba? Kasi ako sa loob po ng 4 na taon is minalas po ako sa pangalawang abroad ko. Nagkaroon ako ng tatlong balik sa agency kasi hindi ko kinaya yung una kong amo, yung pangalawa kong amo, tapos yung pangatlo, wala akong choice So kailangan kasi kung babalik na naman ako, so mag-i-extend yung ano ko doon. Pero yung nasa isip ko is everything's happen for a reason kasi nakita ko si Coach Mary Jane, nakita ko ang isang siya kasi ang nagdala sa akin sa ganitong industriya. Oo, mahirap, grabe. Sobrang hirap yung naranasan ko doon sa UAE compared sa Qatar. Sa Qatar kasi, first timer ako, so okay yung naging amo ko kasi alam niya na bilang isang first timer, siyempre nag-a-adjust sa akin, nag-a-adjust din ako. Pero nung napunta ako sa UAE, yung sabi nila maganda nga daw sa UAE kasi open country, pero kabaliktaran yung nararasan ko doon. Kasi lahat ng dinanas ko doon sa Qatar, hindi ko naranasan ko lahat sa UAE. So naranasan ko na isang business, isang araw kakain. So yung tambak-tambak na trabaho kasi nagkaroon kasi ako ng unang amo, medyo mahigpit sa pagkain. Yung kailangan trabaho muna bago pagkain. So umalis ako doon. So pangalawang amo ko naman, yes, meron nga pagkain pero patay naman yung trabaho, patay naman yung katawan ko para sa trabaho. So dumating 1 a.m. Tsaka kapakakain ng hapunan tapos gigising ka ng alas 4. So doon ako nagpursige, nahanap ako ng another source of income na kayang-kaya kong gawin kahit na nasa loob lang ako ng amo ko, nasa loob lang ako ng bahay. 'Di ba? So blessed naman kasi nagkaroon ako ng amo doon sa pangatlong amo ko sa UAE. Pero minalas kasi hindi po kasi ako marunong magbantay ng bata. Dalaga po kasi ako, tapos bunso pa. So, ang nasa isip ko noon, paano ko aalagaan ng 2 months? 'Di ba? Hindi nga ako marunong ng diaper, pero ang nasa isip ko, wala na akong another option. Kasi kung mag-extend ako, hindi ko alam kung hanggang kailan ako doon. Kasi probably sana by August matatapos na yung kontrata ko sa first amo ko. Yun nga, minalas. So bumalik tayo sa agency. So nag-start ako sa pangatlong amo ko December.
Oo. Sobrang hirap kasi nga nag-a-adjust ako. So, nung time na pauwi na din ako dito, doon ko nakita si Live Good. So, talaga alam mo yung hindi ako nagdadalawang isip na na maghanap ng umiyak na si Coach Mary Jane. Oo, kasi sa hindi po nakakaalam, yung pinagdaanan po ni Coach Mary Jane at ako is iisa lang po. Kasi mag-ina po yung amo namin. So, 'di ba? So, yung time na naghahanap si Coach Mary Jane ng another source of income kasi yung sitwasyon niya is kabalik-kaano naman din sa akin. Yung parang nag-intact yung sitwasyon namin, parang nagsama. Kasi siya breadwinner. Ako hindi naman talaga masasabi na breadwinner, pero parang hindi ko maaako na makita yung mga pamangkin ko na nanghihingi sa akin. Kapatid ko. So, 'di ba, hindi mo yun maaako bilang isang kapatid. So, ang naiisip ko palagi makakatulong lang. Pero nandun na ako sa point na hindi pwedeng tulong lang ako ng tulong. Kailangan tulungan ko din yung sarili ko. 'Di ba? Paano ko matutulungan sila kung ako mismo wala akong narating sa buhay? Hindi pwedeng hindi ko minamalit yung pagiging isang OFW, lalong-lalo na sa loob ng bahay. Pero yung nasa isip ko is hindi ako habang buhay ganito. Tumatanda ako eh. So yun ang palagi kong inisip. Kaya noong the moment na naghanap si Coach Mary Jane ng another source of income, kahit mahal, sinunggaban namin. Kasi nasa point na kami noon na nasa point na ako na alam mo yung hindi pwedeng ganito yung buhay namin na na abroad, uwi sa Pinas, abroad na naman. Hindi pwede. Kasi baka ma-expire po yung mattress ko. Pinapatuwa ko lang kayo. Seryoso na kayo. Okay. Jovelyn, i-reserve mo yung iba mong sasabihin, pero grabe, dami nakaka-relate sa'yo, no? Actually, ako, naiyak na din ako, pinipigilan ko lang, no? And yun, tama ka raw, kabayan, no? And yung apply mo, umiyak na, no? Si Mary Jane, magkasama pala kayo. Yes Okay. po. Oo. And mamaya yung question namin sa inyo na another topic na kung paano nyo na convert yung inyong situation into good opportunity. Okay, punta tayo kay Christian, no? Christian, gusto ko naming marinig, no? Masarap ba ang pagiging OFW? Gaano kasarap, gaano kahirap? Ano ang masasabi mo bilang 3 years na welder OFW sa lugar ng Japan? Go ahead. Yes po, sa akin po para sa akin both po naranasan ko. Okay po doon kasi yun nga nakakapagbigay, nakakapag-provide, nakakatulong sa sa pamilya, tapos sa kapatid, sa kuya, ganun. Yan yung naranasan ko doon. Tapos yun, tulong-tulungan lang din kami po talaga magkakapatid, nagtutulong. Tapos yung hirap naman po, hirap po kasi doon kasi sa loob ng 3 years, ganun. Papasok po kami doon. Sa po kasi ako sa barko, shipbuilding po. And ako po yung nakatasa or nakasalang sa pumwesto sa mga masisikip na weldingin. Po doon, experience ko, sobrang sikip po. Masikip na pwesto, tapos trabaho mo. Summer pa po. Summer, tapos ikaw pa pwesto doon, masikip. Andun, tapos hirap ka huminga. Yun po yung mga na experience ko. Kaya yun po yung hirap na experience ko. Tapos nasa iyo na lang po doon kasi yung safety nasa iyo na lang kung mag-iingat ka kasi may mga time po doon mag-welding po kami mataas na lugar. Nagkakabit naman po kami ng safety na Ako po kasi meron po fear of heights, ganun. Tapos sa mataas na lugar, mga fifth floor, ganun something. Mag-welding kami. Habang nag-welding po ako, siyempre, nanginginig po yung kamay ko sa takot, ganun. Yung iba hindi takot, pero ako takot po kasi. Tapos yun, dahil lang din sa hirap na swerte doon pagka-winter po kasi yung trabaho po namin mainit, welding, ganun. Pero pagka-summer doon po, mangayayat ka po talaga sa init. Opo. Swerte na lang din po kasi nabigyan ako ng opportunity na makapag-abroad. Di ko naman pinag-pray ko talaga na makapunta doon. Maganda kasi nakatulong sa pamilya, gano'n, nakatulong sa mga kapatid. Tapos, yun lang din, nag-decide lang din ako na coach. Nung nakita ko ng opportunity, pinag-pray ko po talaga na dumating itong Live Good, inaral ko, gano'n po. Tapos, yun, nag-decide na ako na gawin siya. Tapos, mahirap po talaga coach kasi sa 3 taon,
Paulit-ulit lang po yun na gano'n nangyayari sa akin. Eh, malay mo lang, bigla kang sobrang sikip po ng pwesto, may himatay ka doon, mawalan ka ng malay, hihilahin ka na lang sa paa mo, hindi. Ganun po. Kaya sabi ko, hanggang kailan na maganda naman yung malaking sahod po doon sa bansang Japan. Pero nag-decide lang din po ako na hanggang kailan na ganito po yung gagawin ko. Kung may opportunity naman, available naman po. Parehas lang, may hirap po kasi, pumili lang din ako ng gagawin ko na meron. Kasi nagiging successful naman ako sa lahat ng ginagawa ko. Masipag naman po ako sa trabaho. Why not hindi dito sa opportunity na to na bigyan ko ng oras na darating yung time magiging successful ako po ako. Kasi sa mga trabaho po, madalas hindi po talaga ako ma-absent. Wala po akong late, absent, ganyan. Yun, kahit ano lang din ang pagmamahal mo sa company, once na may nagawa kang mali, suspend ka nila. Ganun po yung na-experience ko before sa mga other company ko. Madalas po 3 years ako sa mga employment po ako, ganun. Wala po akong absent. And ngayon, why not? Para naman sa sarili ko, magtrabaho ako para sa sarili ko. Yun lang po yung coach. Thank you, thank you. Grabe, nakakasikip ng dibdib ah. Tutuloy pa ba natin to? Dalawa pa lang yung nagsasalita ah. And Super. Prisia, Joya, nakaka-relate ako sa situation. Naranasan ko rin yung nasa Qatar ko. Mahirap talaga magtrabaho. Gutom. Naiyak tuloy ako, sabi ni Josephine. Daming nagko-comment dito ha. Good evening, Coach Fernan. Para sa akin po, hindi ganun kadali ang buhay sa ibang bansa. Ex-abroad po ako from Riyadh, Saudi. 3 months lang po ako kasi hindi ko kinaya. At umuwi na lang ako. At ngayon, na-meet ko si Live Good. Parang nabuhayan ako uli at nagkaroon ng pag-asa sa buhay. Si Rosalinda Petal Corin, siya po yan. Ang dami ang daming comment dito. Okay. So nakakadalawa pa lang tayo, isang question pa lang to. Okay, punta tayo kay Coach Joanne. Coach Joanne, masarap ba, madali, anong experience mo sa abroad, sa pagiging OFW? Okay. Ayun. So, katulad din kay Coach Jubilin. So, masarap tsaka mahirap. Kasi syempre, ako po, single mother po ako. Meron pa akong isang anak. So, yung reason why nag-abroad po ako, hindi ko naman talaga pinangarap. Kung yung iba, pinapangarap nila mag-abroad kasi sabi nga ng iba, masarap daw ang mag-abroad. Mayaman daw kasi. Pag nasa abroad ka, mayaman ka daw. Marami kang pera. So, hindi ko po pinangarap na mag-abroad kasi sa base sa mga naririnig ko sa mga kapitbahay namin na nag-a-abroad is minamaltrato ng amo. So, hindi ko po yun pinangarap. Pero dahil po sa hirap ng buhay, no, nangyari, kumbaga, grinab ko po yung opportunity na mag-abroad, lalo na po nung pandemic. Kasi walang-wala po, especially may anak po ako na maliit. So, nag-decide po ako na mag-abroad, no, dahil sa pera. Kasi lahat naman tayo, problema pera talaga eh. Anin man natin na kasama yung pamilya natin kung wala tayong pera, wala tayong trabaho, useless din, no? So, yun, masarap siya kasi syempre nabibigyan ko sustain ko po yung yung needs ng family ko, ng anak ko. Pero sobrang hirap, deep inside talaga sobrang hirap. 'Di ba? Iyak na ako. Ayun, so why kasi syempre ako po meron po ako sa anak ko, hindi ko po naranasan na mawala sa kanya ng ilang oras lang. 'Di ba? So, pero dahil po sa pera, sinakripisyo ko po yun. Yan. So, nablessan man ako ng mabait na amo. Pero, yung tipong yun nga, na-bless na mabait naman yung amo ko. May alaga akong bata eh. Pero, yung masakit doon na part, naalagaan ko po yung ibang bata, pero sarili kong anak, hindi ko naalagaan. Especially pag, alam niyo yun na, nababalitaan ko lang na may nangyari, ganun, may emergency kasi ganito kasi yung may time kasi na kumbaga, yung anak ko nahulog. So, nabali talaga yung buto niya. So, so sabi ko, kung ako kaya yung nagbabantay ng anak ko, mangyayari, hindi. Diba? So, nabibigyan ko man sila syempre ng needs nila. Nabibigay ko nga yung gusto ng anak ko. Pero hindi ko siya kasama, hindi ko siya naaalagaan. So, yun yung pinakamasakit na part sa pagiging isang OFW. Kaya,
sobrang hirap talaga na kumbaga nasa abroad ka, 'di ba? Hindi mo na alagaan, especially sa mga magulang na no, sa mga nakaka-relate. So kaya nung dumating si Libgood, nung shinare talaga si Libgood, kasi syempre hindi po si Libgood talaga yung unang company na sinalihan ko. Pero dinala ako ulit dito ng upline ko dito sa Libgood. And then nung nakita ko na talaga yung kagandahan ng kumpla ni Libgood is talagang tinodo ko na, kasi sabi ko, pag tumagal pa ako dito sa abroad, pag nag-extend pa ako, ano pa kaya yung mangyayari sa anak ko, 'di ba? Kasi may nangyari din sa amin kumbaga nire-relate ko din sa sarili ko na tumatagal na sila sa abroad, 20 years, pero pag uwi nila sa Pilipinas nang hindi na sila kilala ng anak nila, 'di ba? Yung iba may namamatay. Ganun kasi may kapitbahay kasi kami dati na nawalan ng isang anak. Isa lang yung anak niya pero nawala pa dahil sa abroad, nasa abroad siya, hindi niya nababantayan yung anak niya, 'di ba? So sabi ko, paano kung ayaw ko na mangyari yun sa akin, 'di ba? Kaya talaga tinodohan ko talaga si Libgood. Sabi, yung ano ko lang talaga noon, nung hinahawakan ko lang, as long as hindi ako napapatayan ng wifi ng amo ko, hindi ako titigil. 'Di ba? Opo. Yun lang, Coach Fernan. Ay, grabe, no? Hirap nun, no? Mawalay ka sa baby mo, tapos mabalitaan mo na may nangyari. Ewan ko, parang kung ako, lilipad agad ako nun, uwi na ako. No? Kahit na anong mangyari. Ang hirap, grabe. Kaya lang, siyempre may kontrata. Hindi ka pwede basta-basta uuwi, no? Ang nag-iiyakan na po ang mga tao rito, no? Dito sa mga tagapakinig natin, no? Grabe po ang mga comment dito. Naiyak na ako tuloy, from Efren Alejandre. Nakakayak naman mga experience nila, coach. Papunta na naman ako ng work. Grabe ang iyak ko kasi nakaka-relate ako much. Ayan, si Dina, Guanlao, Gracia Reyes, OFW po ako dito sa Saudi. Ramdam ko po ang hirap na dinadanas nila. Grabe, pero yung mga mahirap, malayo sa pamilya, ayan, masaya kasi mabigyan natin ng pangailangan ng ating mga anak. Pero tapusin ko lang ang kontra ko. Magpo-for good na rin ako, gagawin ko na full-time si Ligod. Naiiyak ako kasi may mga bagay na relate ako. Ayan, si Kent Bayer, tulo din ng luha niya. Ayan, si Papay Benito, umiiyak din, no? Si Dina, ang bigat daw ng dibdib niya, grabe, tulo luha. Ayan. Oh, pakitulungan po si Go Wide Pass. Hindi raw niya tayo marinig, no? Newbie siya. Mukhang hindi niya naklik yung audio wifi. Go Wide Pass ang name niya sa Zoom. Yes po, coach, mahirap kung doon na tayo sa umpisa po, excited. Pero kung doon ka na, hindi mo na malaman ang yung nararamdaman. Homesick sa pag-alala sa sarili. Sabi ni Orlando Crisostomo. Grabe luha ko habang naguhugas, sabi ni Rosemary. Oh, grabe naman yan. Alice, kasi Queen, nasubukan ko po mag-abroad. Ang hirap po, especially pag may anak na maliit. Sobrang sakit sa kalooban. Kaya saludo ako sa mga OFW, lalo sa mga nanay. Kaya ito na si Libgood, ang instrumento ng Panginoon para madami tayong matulungan. Kaya wag tayong magsawang ikwento si Libgood hanggang sa makarating sa mga taong karapat-dapat. Ay, relate po ako, coach, kasi maliit pa baby ko. Hindi ko iniwan, kaya relate po ako. Yan, si Pearl Diasnes. Yung kanina si Alice kasi Queen, no? Ayan. Okay. Sakit na sa dibdib, oh. Ang dami rito. Grabe, coach. Naiiyak talaga ako, primo. Ayan, masakit sa dibdib po, LB. Sobrang relate ako, coach. Single mom, super challenging, coach. Sabi ni Geraldine. In Phoenix, bakit ganito topic? Guys, alam nyo, no? Hindi nyo lang alam, napakarami pong OFW na kailangang maabot nitong opportunity na to, no? Para maintindihan nyo na hindi to pera-pera lang, no? It's a matter of life, no? Life and death, sabihin na natin, no? Alam mo, sa isang simple sharing, awakening to sa lahat, no? Sa isang simple sharing, pwedeng may mabago ang buhay dahil sa pag-share mo ng opportunity. Huwag yung tignan ang Libgood lang sa $25. Huwag yung tignan ang Libgood sa spillover lang, no? Imaginein mo sa bawat taong ma-sharean mo, pwedeng makapagbago ng buhay.
Okay, para hindi tumululuhan ni Coach Fernan, tawagin ko na yung isa pa na atin pong guest, no? Ito platinum na, and itanong natin siya, no? Anong experience niya sa pagiging OFW? Gaano kadali, gaano kahirap? Ayan, Coach Platinum Mary Jane De Vera. Go ahead. So thank you so much po. Ayan. So masasabi ko lang based on my experience, hindi po madali. Hindi po madali ang pagiging isang OFW. So masarap lang pong pakinggan yung salitang OFW. Pero pag ikaw na po yung nasa sitwasyon ng pagiging OFW, mas gugustuhin mo pa na magdildil ka na lang din ng asin sa Pilipinas. At least kasama mo pa yung pamilya mo. Diba? So, kaya kanina pa ako naiiyak habang nagsasalita si Coach Joblin kasi nagpa-flashback po talaga lahat. Kasi mag-ina po yung amo namin. And hindi po talaga kami sinuwerte. At the same time, talagang malaking pasalamat na rin. Minalas, pero at the same time, sinuwerte pa rin. Dahil may live good na. So, to be honest po, yung naging amo ko po sa UAE is nagkaroon po kami ng kasuhan. And muntik na po ako mamatay doon. Yun, it's a matter of death na po talaga yon. Kasi po, nagbanta na po yung amo ko na once na hindi pa ako nakalabas ng bahay nila, nung time na i-release po yung paper ko, may mangyayaring masama na sa akin kasi sundalo po kasi yung anak niya. Alam po ni Coach Jobilin yun. So, kaya kanina habang nag-share siya sa inyo, nahiiyak ako kasi parang nag-flashback talaga lahat. Kasi nung time na yun, kaming dalawa talaga ni Coach Jobilin yung nagtutulungan. And siya rin talaga yung tumulong din sa akin na makaalis na rin doon sa amo namin. Kaya hindi ko na rin po tinapos yung kontrata ko and thank God po may live good na. So sa abroad talaga, doon mo talaga mararanasan yung, imaginein mo yung pagkain ng aso dito. Pagkain po namin yun sa abroad. Yung mga buto-buto po, mga buto ng tupa, ng mga camel, tira-tira po na pagkain ng amo namin. Yun po yung kakainin namin. Hindi po kami kumakain ng mga bagong saing sa abroad. Kakain lang po kami pagtapos na pong kumain yung mga amo namin. Which is, yung po yung mga tira-tira lang. Mga nasa isang planggana po yun. Isang planggana yon na lahat sila doon nakapaikot, kakainin nila, magsalo-salo sila, mga nakakamay sila. Then after nun, pagtapos nilang kumain, kung ano lang po yung matitira nila doon sa planggana, yun lang po talaga yung kakainin namin. And take note, once a day lang po kami kumakain. Nabuhay po kami sa abroad, puro Indomie lang. Ayan, so shout out sa mga kapwa kong OFW na nabuhay sa abroad dahil sa Indomie, especially ako. So hindi nyo mahalata sa akin kasi mataba ako. Kasi ako, more on Indomie talaga ako. Siyempre, kalusugan yung kailangan ingatan pag nasa abroad ka eh. So, hindi mo kailangan pabayaan yung sarili mo. Katawan yung puhunan namin bilang isang OFW sa abroad. So, kailangan talaga namin ng pagkain. So, ako, madiskarte ako. So, ako talaga, tumatakas talaga ako para makabili ng Indomie. At least, malagyan man lang ng mainit yung sikmura ako bago ako magtrabaho sa buong maghapon, magdamag. And dun ko naranasan sa abroad, yung tipong pipikit pa lang ako, tinatawag na naman ako. Diba? 3 to 4 hours lang yung tulog. And syempre, lagi-lagi kang sinasabihan ng haywan, ng killed, ng stupid. So yung haywan po, ibig sabihin po ng haywan is hayop. And yung killed po, ibig sabihin po nun, aso. Diba po? Ang sakit po, ang bigat po na araw-araw ka nilang sinasabihan ng hayop ka. Diba? Ng aso ka. Ganun po yung tingin sa amin na mga OFW, especially po sa Middle East. Aso. Bakit? Kasi po yung mga tira-tira lang po nilang pagkain yung kinakain namin. Ganun po kababa yung tingin ng mga amo namin sa amin bilang OFW. But at the same time, syempre laban para sa pamilya, para sa pangarap. Para sa sarili, di ba? Magpatuloy lang hanggat di pa nakikitang matagumpay yung sarili, yung pamilya, patuloy, laban lang.
Kaya maswerte na po yung mga magkakaroon kayo ng mabuting amo, mabait na amo. Halimbawa kung mag-a-abroad kayo, swerte na po kayo. And ipinagpapasalamat ko pa rin at the same time kahit ganun yung naging trato sa akin ng amo ko, at least hindi ako sinaktan. 'Di ba? Nito lang yung sa UAE lang talaga. Doon talaga nagkaroon talaga ng physical talaga. Nasaktan din kasi ako ng amo ko. And binantaan niya talaga ako. Na pag hindi pa ako nakaalis sa bahay niya, doon na ako mamamatay. So doon na ako nagmadali na tumawag sa embahada. Ang masakit lang kasi sa agency namin, pagka OFW ka kasi, especially pag Middle East ka, once kasi na nakalabas ka na ng bansa, wala nang pakialam sa yung agency mo. Yun yung masakit. 'Di ba? Yung kahit kaya maraming OFW, especially sa Middle East, ang namamatay. Kasi kahit kailangan namin ng tulong, pag tumawag kami sa agency, hindi kami tinutulungan. Kami pa yung masama. Maraming beses po akong tumawag sa agency nung time na yon. Pero ang sabi ng agency, tiisin daw. 2 years lang naman yung kontrata, kaya naman itaguyod. Walang problema sa amin. Sabi ko sa agency ko, walang problema sa akin ng trabaho. Ito yung trabaho na pinunta ko dito. Pero yung babantaan, sasaktan ka, pagdadamutan ka sa pagkain, even itlog, isang pirasong itlog. Sa sobrang gutom ko, kasi maghapon yun eh. Maghapon, magdamag talaga walang kain. Sa sobrang gutom ko, alam niyo pag ginawa ko, nagnakaw po ako ng itlog sa ref. Nung nalaman po ng amo ko yung galit na galit pa. Itlog na lang yun ah. Isang itlog lang. Galit na galit pa. Diba? So, ganun po yung naging sitwasyon ko dun sa UAE. And buti na lang talaga sa previous company namin, nakilala namin sila Mentor Ryan Rosales. So, malaking pasalamat din. Dahil hanggang dito kay Libgood, dinala niya kami. May sponsor, Lenji Pion, na nag-build talaga sa amin ni Coach Joby Lim para makauwi na ng Pilipinas for good. Malaking pasalamat po talaga namin na dumating na talaga si Libgood. Kasi hanggang ngayon niisip ko pa rin, paano kung nung time na yon na ganun yung nangyari sa amin ng amo ko, hindi pa ako Libgood. Wala pa ako sa Libgood, wala pa ako ipon, wala akong savings. Saan ako pupulutin? Kaya kanina pa nagkukwento si Jobin, talaga naiiyak na kasi nag-flashback ko talaga lahat. Nakita ko po kasi yung sitwasyon ko. Kitang-kita ko po, nag-flashback ko kasi talaga lahat yung sitwasyon ko doon sa UAE. Kaya anong time na na-release kagad yung papel ko galing po sa embahada ng UAE. Agad-agad po na mayroon po isang Pilipina na kasama din namin doon na binigyan niya ako ng number po ng taxi para makontak ko kasi sabi po kasi ng amo ko, once na lumabas po ako sa bahay nila, may mangyayari na daw sa akin. So ako, ang ginawa ko, habang nag-e-empake ako ng gamit ko, tinawagan ko na po yung Pilipina. Sabi ko sa kanya, lalabas na ako ng bahay ng amo ko. Kailangan may taxi na paglabas ko. So yun, paglabas ko po ng bahay ng amo ko. Ang masakit pa nga daw, pinagtulakan pa ako eh. Binato niya pa talaga yung mga gamit ko, binuhos niya talaga. Hindi po talaga tao eh, hayop po talaga yung turing eh, diba? So paglabas pa lang po ng bahay ng amo ko, buti na lang po dumating na po kagad yung taxi. And buti na lang po ng time talaga na nasa Libgood na ako kasi yung pera ko po na kinikita sa Libgood, naipon ko po. Yun na po yung pinambili ko ng ticket. Magkano po yung ticket ko? Pumatak po siya ng 30,000 in pesos. Yun. So buti na lang po talaga may Libgood. So kaya mapapayo ko po sa mga kapwa namin OFW, ito na po yung magandang opportunity natin. Huwag na po natin hintayin na maranasan nyo pa yung mga naranasan namin. So, ayun po. Thank you so much po, Coach Fernan. Sorry ha. Sorry talaga. Mga hayop yung mga employer na yan, no? Grabe. Ay, nako. Oh my God. Grabe. So, ang daming comment dito ha. Talagang nag-iiyakan na yung mga tao natin. Pasensya na ho. Importante itong topic na to, no? Para makita nyo yung halaga ng buhay, no? Na pwedeng mawala, no? Yung panahon, yung oras na i-google nyo sa pagiging OFW. Okay sana kung maganda talaga yung nagaganap eh.
okay yun, no? Pero kung hindi, naku, sus, ang daming pwedeng pagkakitaan sa Pilipinas kahit hindi live good. Ang dami. Mabubuhay ka kung talagang marunong ka lang, no? Nakakasama lang ng loob kasi talaga, no? Naghanap ng OFW, ng employee, pero anong gagawin sa mga kababayan natin, di ba? Yung agency naman, patapos makuha yung kanilang pera sa mga employer, Yes. wala na, yun lang ang goal nila, no? Tapos yung mga Pera, pinuntahan pera. nilang wala na silang malasakit. From freedom, sobrang nakakaiyak naman, sakit sa dibdib. Si Team 1 sabi niya, no? Taga Saudi rin to, sasabihan ka pa raw ng wasaka. It means marumi. Kami nga taga-linis taga-luto, tapos sasabihan ka ng wasaka. Luluraan ka pa sa harapan mo. Bastos, no? Grabe, mga demonyo. Whew! Si Rocky Lynn, Diyos mio, tumutulo luha ko. Emery, grabe, nakakayak talaga. Sumakit ang dibdib ko. Tumutulo luha ko, Coach Fernan. Cecilia Casanova, kaya nga payo sa mga gustong mag-abroad. Isipin nyo maigi, lakasan nyo loob nyo. Alamin ang mga karapatan. Yun. Ambi, from Cecilia yon, Casanova. Ambi, oh my Lord, praise God, na survive nyo ang mga ganong sitwasyon. God bless everyone. Nobilin ako sa thanks God, God is good, at nakita natin si Live Good, praise God. Sakit sa dibdib, sabi ni Lucy, buti na lang mabait ang amo ko. Si Mariquil, iyak ng iyak, kabuwal, yan, sobrang nakakayak, sabi ni Gemma. Sa lahat ng OFW, hatawin na si Live Good, hayaan ng ngayon na sila na magtrabaho sa sarili nila. Ayun, from Rosemary, yan ang naranasan ko ngayon, mga tira-tira. Minsan pa ako, kinukuha ko na sa basura ang ibang itinatapon nila, lalo na noong nasa Russia. Sinasabihan pa ako na slave lang ako, kaya iniwan ko din kasi pinagpapala na ako ng snow. Yun ang di ko kinaya. Sipin mo, ang lamig nun. Ay, nako, si Rosemary yan. Grabe, nakakayak sobra, from Madeline. From Pearl Diasnes, awa ng Diyos, mabait naman yung amo ko dati, at Royal Blood ang mga boss ko, mabait sila. Di ko naman po talaga na-experience ang ganyan. That's true, hirap ang buhay. OFW, mapalad lang kami, nasa ospital, at pag kami nalas po ay pwedeng ma-rape ang mga kasambahay. Sobrang hirap ng buhay, OFW, kahit sa Panginoon. I believe may mga may experience na ganyan, no? Hirap na lang ikwento, no? So let's change the question, the topic, no? And at least nakita nyo po, no, na hindi po madali ang maging OFW, hindi po lahat masarap ang buhay, di ba? Pero dito naman tayo sa positive, no? Pero gusto ko magtanong na si Coach Per at si Coach Janet. Go ahead, Coach Perdy. Sige. Yan. Medyo baguhin natin yung mood naman. Anyway, no, thank you for sharing and relate. Maraming nakaka-relate, and talagang God is good, no? Dinala tayo ni Lord dito sa Live Good. Anyway, yung tanong ko, iba naman to, no? I believe, no, bago kayo mag-abroad, bago nyo when you decide to go abroad, di ba? Kahit papano, meron kayong nilabas na pera, no? Ewan ko kung may nagsanla pa yung iba, may binentang ganito, di ba? Kasi maraming tao, 3,000 lang nga si Live Good, 600 pesos na nga lang ang subscription, pinoproblema pa, no? Pero ito, no, mag-a-abroad ka, malalayo ka sa pamilya, tapos ganito lang yung mangyayari sa'yo. How much did you spend bago ka mag-abroad para makaalis, no, ng bansa at magtrabaho sa inaasam-asam mong trabaho na I don't know how much yung sweldo, na kung papalarin ka, bahala na, kung maganda, bahala na, di ba? Pero gumastos ka pa rin di ba, bago ka umalis. Magkano yun? 3,000 lang ba? Di ba? Sa Live Good kasi, we're just offering 3,000 or 8,000 plus for 1 year na, di ba? Na pinoproblema pa ng karamihan. Ito, para makapagtrabaho, magkaroon ng sweldo, ng ganitong magkano mang na sweldo na yan,
ang layo sa pamilya, ang hirap ng trabaho, pero ang nilabas mo magkano? Yun. Yan ang tanong ko sa iyo. Sino gustong sumagot? Mabilis lang yan. Kasi marami pa kaming tanong sa inyo. Meron ba naglabas ng pera? O magkano? Ano po, coach? Hello, coach. Ako na lang po sasagot, coach. Yung nagastos ko dun, coach, sa nasa 100 to 150,000 po. Pa-Japan. Wow! Nagawa, coach, lang po, nangutang lang din. Nangutang sa home credit, ganyan. Mhm. Tapos sa mga tito. Interest yun, ha? May interest yun. Pa Ang yun. lakas na interest sa home credit. Ang laki na interest. Nangutang po. Tapos nung pagdating ko naman po ng Japan, yun po yung inuna kong bayaran para matapos. Kasi malaki po, inuna ko agad, binayaran ko po agad. Pero marami po rin yung coach na pinagdaanan, tulungan po talaga kami magkapit. Ayun po, nasa 100 to 150,000. Overall na po yan. And naabot po ako, coach, ng 2 years para po may mga swerte, 6 months, mabilis, ganun. Ako 2 years kasi inaabot din po ng pandemic. Na-delay din po kami nun. Kami po yung survivor ng pandemic. January 2, parang January 3, sarado na po yung embassy. Nakalis po kami January 2. Kinabukasan, sarado na po. Ngayon, kaya Babe, no? rin po talaga. Blessing din po talaga na Meron pang gustong magdagdag sa na yan? About na-spend nyo bago makaalis? Yung ginawa nyo ng paraan talaga? Jane? Actually, sa Middle East po, wala po talagang binabayaran. All expenses po talaga ng agency yun. Pero kasi ako, before ako mag-apply bilang DH, nag-apply po ako ng skilled. Kasi po, graduate po ako ng nursing aid. Na-applyan ko po talaga pharmacy assistant. Pero ang hinihingi po kasi sa akin is 65,000. And syempre, mahirap po yung buhay sa Pilipinas. Kaya hindi po talaga kinaya. Kaya bumagsak po sa DH, sa Middle East. And wala pong expenses doon pagka po DH po sa Middle East. Unlike po sa Asia. Malaki po kasi pagka sa Asia eh. Yun po. Pero Si Evangeline Chanko, kahit nga ako sabi niya, DH lang, umutang pa ako, 15% ang tubo. O yan, si Team 1 naman, Elma, ng Saudi, 30,000 kasama bahay. Ayan, si Rodolfo, wala pa 20,000 sweldo, sabi niya. Ayan. Okay, sige, Coach Bird. Ano yung gusto mo? hindi, yan. Okay na yan. Okay na. Iba pa. Alright. Sige, pwede na yon, no? Coach Janet, can you add another, meron ka bang gustong itanong sa kanila? Yeah, okay. Change the vibration kasi masyado na tayong talagang mabigat. Grabe. Wala yung mata mo, Janet. Oo nga, kasi nakaka-relate ako sa kanila. Like, grabe, lalo na yung safety issue ni Coach Christian, yung welder. Yun yung ibang, yung difference ng ibang country. Like, hindi kayo pwedeng mag-citizen, right? Dahil under temporary worker permit kayo, di ba? So, una yung health issue. Tapos yung kay Joanne, yung iniwanan yung anak, ay grabe yun. Nakaka-relate ako doon. So, kaya ako, naiyak. So, change natin yung vibration, no? So, ang question ko, lights on or lights off? Ikaw ba yan, Boya Bunda? Hindi. Oh. Araw may iba. Hindi, ganito. I-change natin yung vibration. Ngayon, given all those, yung mga, yung mga hugot natin, no? Yung rason. Ano naman ang nag-inspire sa inyo para gawin ang Live Good? Alam na namin yung grabe, masyadong malalim. So, ano naman yung nag-inspire na talagang gagawin ko ang Live Good? Meron bang Sinong? tumagot? Jobelin. Ayan, yes. Sa akin po talaga is pamilya, especially parents ko. Kasi medyo may edad na din. 'Di ba? Especially talaga yung papa ko kasi may time talaga na pag hindi na kayang huminga, talagang nagpapa-hospital na. Yun yung isa sa rason kung bakit ko ginawa yung Live Good kasi ayaw kong dumating sa point na hindi naman natin hawak yung buhay ng isa't isa, pero naranasan ko din kasi nung sa Qatar ako na namatay yung kapatid ko pero wala akong nagawa kasi nasa kontrata ako 'di ba? Yeah. So yun yung rason nga kung bakit ako ginawa yung Live Good, kung bakit ako nahanap ng another source of income kasi ayaw kong dumating din sa point na mawawala man yung pamilya ko, hindi ako makapunta o hindi ako makauwi sa Pilipinas. Yun yung isa sa rason talaga kasi kaya mas maganda din talaga para sa akin din, para din sa aking sarili, para naman hindi ko
hindi ako pwede na tumanda ako dun sa abroad. Ganun yung nasa isip ko. Kaya kung bakit habang mas maaga ginawa ko si Live Good. Kahit ang hirap talaga kasi may bata kang inaano, kinakalong pero naglalatag ka. So, nasa ano lang talaga yan, diskarte. Kasi nakadiskarte ka nga paano kumain, makahanap ng pagkain sa abroad, sa ibang bansa, bakit hindi ka magdiskarte para sa kinabukasan mo, para sa future ng pamilya mo at sa sarili mo. Kaya yun yung isa sa rason kung bakit ko ginawa yung Live Good. Ayan po. Galing. Alright. Meron pang gusto mag-add? Okay, eto gusto kong iano natin, no? Sagutin niyo to ha. Doon tayo sa conversion ng after nung situation nyo, no? Can you please kwento nyo lang, no? Paano nyo nakita si Live Good, no? Tapos nag-decide kayo na gawin to. Tapos masabi nyo na eto na kasi ang lalakas ng loob nyo, nag-for good na agad kayo sa loob lang ng how many months, no? Ikwento nyo na rin how many months, paano ka nag-for good sa kabila ng kailangan mong kumita sa abroad para sa pamilya mo. Pero anong nagpa-decide sa iyo? Bakit ka nag-for good na agad para gawin tong tong Live Good, no? Kasi palakasan ng loob yan di ba? Sige, sino nang gusto sumagot dun sa tanong na yon? Anong nagpa-decide sa'yo na mag-for good na? Kailangan mo nga magtrabaho, kaya ka nga nag-abroad. Kailangan mo kumita. Raise your hand, sino? Unahin natin si Joanne. Ayan. Sige, Joanne. So, okay. So, ayun po. So, kwento ko lang, no, before Live Good talaga is, meron po akong opportunity na sinalihan din. Okay, nakilala ko po yun nang dahil din po sa kaibigan ko. So, shinare niya sa akin. And then, syempre, dahil bago lang po ako sa ganito, bago ko lang po narinig na may mga online business. So, sabi ko, why not na hindi ko subukan? 'Di ba? Kasi sabi ko nga, ayaw ko tumagal dito Ayaw ko tumagal sa abroad. So, sabi ko, why not na hindi ko subukan? So, kahit sa malaki yung puhunan nun, and then syempre ilang accounts, mga 7 accounts, and then syempre kinuhanan ko din yung ate ko nun dahil sobrang baliw, 'di ba? Kasi syempre first time First time na ganito, ay yayaman ako, 'di ba? Tapos online lang. So why not na hindi ko subukan? Tapos part-time ko lang siya gagawin. So ayun, so nang kahit sa malaking puhunan nun, I think 24,000 sa 7 accounts. Kinuhanan ko pa ate ko, 7 accounts din. So doon kasi syempre unang company So ang ano ko talaga noon, ang mindset, ang vision ko talaga is doon ako yayaman 'di ba? Hindi kasi naniniwala talaga ako na wala sa pagiging isang empleyado yung pagyaman. Nasa negosyo. So yun, and then syempre na-down ako doon kasi yung expectation ko doon versus reality, 'di ba? Sobrang kaiba talaga. And then yun, na-down ako doon kasi syempre nagka-problema. Pero sabi ko pa noon last na ano ko talaga sa coach ko, hindi na ako mag-online business. 'Di ba? Kasi doon ako na-disappoint ako Kasi syempre grabe yung power, 'di ba? Grabe yung power pero ganito lang pala yung mangyayari, no? Grabe yung effort ko doon pero sa 1 year and 3 months 'di ba? Yung kinita ko dito kay Live Good hindi nagkalahati doon sa kinita ko. And then syempre ang masakit pa doon hindi ko pa nakuha lahat. Kasi hinold. 'Di ba? Ayun, nagka-problema ang upline, lahat kami na downlines nadamay. So ang masakit pa doon kasi yung mga tao ko OFW na yung sinabihan ko na tutulungan ko, kasabay ko sa pag-asenso, wala. Na-disappoint din. So yun yung pinakamasakit kasi syempre gusto ko na hindi lang ako yung mabago yung buhay, pati yung mga nagtiwala sa akin. So lahat sila na-disappoint din. So, ganon lang. Kumbaga nadamay ko sila. Diba? Ganon. So, grabe talaga disappointment. Pero nung shinare sa akin ulit ni coach ng upline ko, yung nag-guide sa akin doon sa past company,
shinare sa akin si Live Good. So sabi niya lang sa akin, meron akong ipapasa sa'yo. Nahiya pa siya kasi syempre na-disappoint na ako sa unang kampanya. Nahiya pa siya i-share. Parang medyo naalanganan. Tapos sabi niya, may sisend ako sa'yo na link. So panoorin mo lang. Yun. So unang tingin ko, syempre sa YouTube yun ni Coach Fernan. Ayun, so sa sinasabi niya na love at first sight ka na ba? 'Di ba? Ganun, ayun yung unang napanood ko. Then syempre, nung una ko talaga siya napanood, sabi ko, grabe talaga, napapaluha pa ako habang pinapanood ko yon. 'Di ba, sa sobrang na-inspire ako. So ang ginagawa ko na sa sobrang baliw ko sa pinanood ko noon na kay Coach Fernan na video, bawat share screen niya ini-screenshot ko yon. Ganun ako kabaliw. So sabi ko na, and then syempre yung maganda doon is 3,000 pesos lang yung ilalabas na puhunan. Naglabas nga ako ng malaking puhunan sa past company ko. Why not kay Live Good, 'di ba? 3,000 kinakain lang yan namin ng isang araw sa sa Middle East. 'Di ba? Nagagastos yan sa mga walang kwentang bagay. No, sa mga wants lang na nagagastos yung hindi lang 3,000. 'Di ba? So why not, sabi ko, hindi ko subukan. Tapos yung ang ganda ng kumplan is, ang nagandahan ko doon, yun nga, yung sa puhunan, and then syempre sa kumplan na lahat talaga kikita. Lahat may potential na kumita. So sabi ko talaga sa sarili ko, paano pa kayo pag trinabaho ko? 'Di ba? Pag trinabaho ko si Live Good, ano kaya yung mangyayari sa akin dito? Lalo na nagmamadali talaga ako, sabi ko, tapos ang kontrata ko kailangan makauwi for good na ako. Dahil sa reason nga na sa anak ko. 'Di ba? Yun yung reason ko. So why talaga na kahit andyan yung amo ko, kahit binawalan ako na pag andyan kami, hindi ka pwede mag-cellphone, yun yung sabi ng amo ko. Pero ginagawa ko, bahala na, 'di ba? As long as hindi ako napapatayan ng wifi ng amo ko. Na minsan nga napagkakamalan na akong buang eh. Kasi nagsasalita sa CR, kasi naglalatag sa CR harap ng salamin, 'di ba? Kung anong itsura, kung paano 'di ba? Kasi sa sobrang ganda ng Live Good. Ganun po ako kabaliw dati. Kaya na-hit ko po yung gold rank in just 2 months. Diba? Wow. Ganun po. And then syempre, umincome ako in just sa first month ko, 33,000 plus ata yon. And then sabi ko, pag trinabaho ko pa to, na tinuduhan ko pa to ng tinuduhan, so ito na yung mag-uwi for good sa akin. 'Di ba? Kasama ko pang anak ko, kasama ko pamilya ko, nabibigay ko yung gusto at kailangan nila. 'Di ba? Hindi lang kailangan, gusto. And then syempre sa sarili ko, wala na akong among tatrabaho, wala nang among magbabantay sa akin, wala nang among magdidikta sa akin, 'di ba? Hawak ko yung oras ko. So sabi ko, why not dito tuduhan ko kay Live Good? 'Di ba? Ito na yun eh. Ito na talaga. Sabi ko, ito na. Kasi syempre, $1 kaya mo makuha eh. 'Di ba? Nabibinta, nandoon na agad sa sa GCash, 'di ba? So and then syempre na kumbaga bumalik yung talagang ko na makatulong talaga sa mga katulad kong OFW, kasi halos lahat ng OFW na nakakausap ko talaga is mas grabe yung nila pinagdadaanan sa amo. So talagang na-open ko sa kanila, din syempre nagtitiwala sila sa akin kasi lalo na pareho kaming OFW. So pinaparamdam ko lang din sa kanila kung ano yung kinagandahan ni Live Good at bakit kung paano naging totoo si Live Good. 'Di ba? Kasi syempre sinashare ko lang sa kanila yung income ko, totoo na yun. 'Di ba? Trabahuin na lang talaga. All right. Ganun po, Coach Fernan. Thank you, Joanna. 2 months gold, no? Grabe. And nung na-hit mo yung gold at kumita ka ng 33,000, nag-decide ka na pwede ka na mag-for good. Dahil Yes alam mo po. na pagka mas na ibigay mo yung best mo, lalo na, 'di ba? Higit pa doon ang pwede mong kitain. Congratulations, Joanne, no? And may learning dito sa mga hirap na hirap mag-invite meron ako nakitang tip, no? Before you give the video, no, na any video na gusto niyo ibigay, video man ni Coach Perch, ni Coach Fernan, o kanino man, makipagkwentuhan ka muna. I-share mo muna yung opportunity. I-share mo muna yung situation, no, na nangyayari sa iyo ngayon, na bine-bless ka or kung ano man, basta anything na meron kayong kwentuhan. Then pagka na siya, ready na siya, send the video. Hindi yung basta ka na lang magsisend. Nagigets mo? Kaya minsan nagiging suntok sa buwan, basta ka lang nagsisend. Pero sa nakita ko dito kay Joanne, no, nag-approach muna sa kanya yung apply niya, yung nag-invite sa kanya, and then tsaka sinend sa kanya yung video. Nung na-send yung video sa kanya, napanood niya, nakarelate siya, kuha.
100% sign up, di ba? Kaya nag-member si Joanne. Nakita ko lang 'yon, yung point na 'yon. Kaya may nakukuha talaga sa mga video, no, sa mga YouTube natin, no. Pero ang tip, maganda makakwentuhan mo muna yung mga kakilala mo, then hindi basta nagsesend ka lang ng video na para kang ano, scammer, no? Ganun ang nangyayari. All right. Anyone na gustong sumunod? Ganun din na tanong, no? Ano yung nagpa-decide sa iyo na mag-for good na? Anong level mo o sitwasyon mo na during live good? Nagli-live good ka, then bigla ka nag-decide, teka, magpo-for good na ako. Bakit? Ano yung nagpa-decide sa iyo? Anyone? Ay, Christian, ikaw pala yung nagtaas din ng kamay. Okay, go. Yung ano coach, yung ano po, yung maging channel of blessing sa katulad ko, lalo mga OFW na ganito na bawat sessionan ko, yun, mababago po yung buhay nila. Tsaka kung mauunawaan po natin yung kagandahan ng compensation plan ni Libgon, yung matching bonus po, yung 5 generation dip. Sobrang laki po kasi talaga yung kitaan po sa ganun. Yes, ayun, sa ano lang din ko, sa pamilya, hinahabol ko lang din kasi yung time na gano'n na hindi naman sila habang buhay na ganyan na bata na hangga't maaari andyan pa sila, 'di ba? Ma-enjoy nila na kung magiging successful dito, 'di ba? Nakikita ko naman yun na magiging successful talaga ako dito. Mas maaga na may enjoy nila yung time na yun pa kasi dito ko lang din coach na narinig na yung pangarap pala ng magulang ko dahil sa kahirapan, 'di ba? Dahil naman lahat naman po tayo may pangarap, pero dahil sa kahirapan po na sasantabi po natin yun. Dito ko lang po nalaman na pangarap po pala ng mama ko na dream country niya po pala yung Japan. Dito ko lang din nalaman sa negosyo. And yun lang din po yung deepest way ko, family po talaga. Kasi inahabol ko yung time na gusto ko yung parana sa kanila, yung magandang buhay. Kasi yun, gusto ko lang din coach na maging matuldukan po yung kahirapan ng buhay namin. Kasi di naman po kami ganun kayaman, ganun. Gusto ko lang din po na maging sa pamilya. Kasi blessing talaga coach yung ganito ako yung nabigyan ng ganitong mindset mag-isip. Yan, blessing talaga kasi wala naman sa amin coach na business minded mag-isip ganun. Siguro may reason bakit na natuto ako ng ganito. Yun lang din po coach. Nung ko lang din, kinumpute ko lang din doon kung pinapabalik po ako doon actually sa Japan kasi maganda talaga yung performance ko doon. Sinabihan nga din po ako doon ng yung boss namin doon, sabi niya. Parang yung nagpaalam na po ako, parang malungkot sila doon lahat. Sabi nila, you did well. And minsan lang siya magsabi ng gano'n sa mga tao niya. Pinapabalik po ako doon actually. Pero ako talaga nag-decide na gawin si Live Good full time kasi yung oras. Kasi yung pera kikitain pero yung oras hindi na po talaga yung mababalik once na nawala sa iyo po. Yun lang po coach. Kaya nag-decide po ako. Realization, no, yung kay Christian, no, hindi man ganun pa kalaki yung kinikita niya sa Live Good, no? Pero nakita niya na pag tinrabaho niya to, kaya niyang kitain yung kinikita niya sa Japan, no? Malaki-laki po ang sweldo ni Christian sa Japan, no? Ang dami na rin naming kwentuhan yan. Kaya lang yung hirap, yung situation na nakita nyo na, di ba, ang panahon doon, kung di sobrang lamig, sobrang init, no? Tapos yung kanyang kinikwento kanina na nasa isang maliit na lugar. Nasa isang maliit na lugar ka, nakahiga ka, nag-acetylene ka ng di ba? Nagwe-welding ka. Apakahirap talaga no? Hindi ganun kadali, no? Pero he is confident, no? Na mag-for good dahil alam niya ang Live Good good sa kanya, no? Direction para yung alam mo yon yung kanyang mga magulang mapadali yung deepest way niya na maibigay, no? Maipasyal sa Japan ang kanyang pamilya at maibigay yung mga kagustuhan ng kanyang pamilya. Thank you, Christian. You can add Jobeline, Mary Jane. Ayan. Sige. So, thank you so much, Coach. Sa akin, kaya ako nakapag-decide talaga na mag-for good is pagod. Pagod, puyat, tapos ayaw kong dumating yung point na doon na ako tumanda sa pag-a-abroad. Alam mo yung dumating na sa point na tulong lang ako ng tulong, tapos sino ang tutulong sa akin? 'Di ba? Doon ko na-realize
So sa loob na na hindi magkasama naman po kami ni Coach Joan sa dating kumpanya. So medyo malaki-laki din po yung namin doon na na pera, pero the moment na nagkalabuan na yung team ni Coach Ryan, kasi under po kami Coach Ryan dati sa another company. So the moment na nagkalabuan na is talagang din, parang nawalan na din po ako ng pag-asa. Kasi nga malaking doon pero nung time na pinakita sa amin na okay, pasok kayo sa Zoom kung may tawag dito, kung may time. Pero sa time kasi ng 7 dito sa is 5. So 5 nagsiuwian na yung mga alaga ko. So busy na talaga ako niyan, prepare sa mga hapunan nila, pero nagagawan ko po ng paraan. Minsan sa YouTube. Tapos minsan pumapasok ako, doon ko na-realize na maganda ang Live Good kasi sumugal nga ako doon sa 24K, almost sumabot din kami doon ng 100K kasi yung pabago-bago yung sistema kasi lumalabas ng ganitong system na naman, another system, another kitaan na naman. So, syempre bilang isang OFW, gusto mong makapag-for good. So, lahat, kung ano ang offer sa isang kumpanya, lahat kukunin mo. 'Di ba? Sino nakaka-relate? So ganun talaga kami ni Coach Mary Jean kung sinabi na ganitong system na naman, tapos na kami doon sa 8 na kitaan. So dito na naman sa 8 na tawag dito, another rank. So ang ginawa namin, labas talaga na kami ng labas ng pera kasi nga ang plano talaga namin is makapag-for good na. So the moment na nakita ko yung Live Good, okay to kasi sa halagang 3,000. Tapos yung iniisip ko pang long term kasi tingnan mo si Netflix hanggang ngayon nag-ooperate pa. Si Amazon hanggang ngayon nag-ooperate pa. So talagang tinudo ko. May time talaga na na hindi ko na nakukuha yung alaga ko, pinapagalitan ako ng amo ko kasi nakakalimutan ko yung alaga ko kasi sa kalalatag, sa kakasend ng so yung mga CR hindi ko na halos alam mo yung relate yung mga OFW dito sa ko talaga na hatawin yung Live Good, yung CR ng amo ko, yung kahit na saang CR tinitignan ko na lang yan, pinupunasan ko na, hindi ko na binubuhusan ng tubig, matik na yan kasi ang iniisip ko kailangan sa loob ng isang CR makalatag ako ng 3 tao o makasend ako ng Zoom or makasend ako ng link ng dapat 5 tao dito na CR sa susunod na naman. So instead na ginawa kong part-time, 'di ba? Ginawa kong part-time yung negosyo pero ginawa ko siyang full-time doon. Ginawa kong part-time yung pagiging isang OFW ko doon. So napapabayaan ko yung mga alaga ko. So the moment na naging gold na ako, so nagkalabuan din kami ng amo ko kasi pinauwi niya ako na hindi pa tapos yung kontrata ko. So sa akin naging naging lakas loob ako na okay, ito na yung chance ko. 'Di ba? Everything happens for a reason kasi pinauwi niya ako na kahit na hindi tapos yung kontrata ko. So why not? Nandito na ako sa Live Good, gagawin ko na lang yung Live Good. 'Di ba? So again, hindi din naging madali yung pag-uwi ko kasi hindi siya bumili ng ticket sa akin from Cagayan to Mindanao. So buti na lang may Live Good, nakabili ako on the spot ng kasi ang kita ko sa Live Good is nasa GCash. So on the spot ako bumili online ng ticket, tapos yung bagahe ko sa mo yung porsigido na talaga kung uwing-uwi na ako. So binayaran ko yung bagahe ko mahigit 7K. Sa Live Good ko lang po yun kinuha. So ganun katindi kung bakit sino ba ang makakapag-for good kung malaking tulong sa buhay ko. Paano na lang kaya 3 to 5 years from now, ano pa ang kayang gawin ng negosyo? 'Di ba? Ng Live Good kung ikaw mismo is gagawin mo na lang. So yun yung isa sa rason kung bakit talaga ako nakapag-desisyon na makapag-for good. Kasi kitang-kita ko na may resulta na ako na ito na. 'Di ba? Kumikita kahit papaano, pero at least nakaka-survive ako. Hindi na ako yung tipo na yes, kumikita kami sa OFW bilang 220 to 25,000, swertihan na pag 25,000, pero yung pagod, puyat hindi mo kaya, di masusuklian. Unlike dito sa Live Good, ikaw ang gagawa ng sarili mong sahod. 'Di ba? At saka nasa time pa din, may sarili ka ng time, wala nang amo na sa'yo. Magsasabi na ganito, ganyan. Ito Dito, pala ng ikaw sweldo, kaya. no? Yes. 20 to 25. My God. Pinaka swertihan na po yun talaga, Coach, 25. Kasi usually pag middle is 20 to 21. Aabot pa nga
sa Saudi Arabia aabot nga 19 yan 19.8, parang ganun 19.8 oo. Depende sa palitan kaya talagang mas pinursige namin dito sa Live Good kasi ang laki. Kahit pa paano kumikita kami monthly. Si Coach Mary Jane kumikita na monthly 20,000. So bakit pa kami pupunta sa abroad? 'Di ba? Oo. So ayun lang. Saka alam mo na pag nagsipag ka, higit pa doon ang kitain mo, di ba? Kaya mong i-predict yung income mo sa Live Good sipag lang ang katapat di ba? Pero syempre kung maghihintay ka lang, don't predict 2,047.50 na segue pa yun no? Yung hindi nagwo-work, yun yung nagpe-predict ng ano Pag nagwo-work ka, mape-predict mo yung income mo. Can you add, Jane, yung nag-decide sa'yo na mag-live good, na for good na? Ayan. So, what made me decide na mag-for good? Yung pong sitwasyon ko doon. Aside from that, syempre, napansin ko po kasi maganda po yung pamalakad ng community po under po nila Coach Martinel Dagasdas, Coach Trix Zaizon Quezon, especially kay Coach Ryan Rosales and my direct upline kay Linji Peyon. So maganda po yung pamamalakad nila sa mga tao. And talagang sila po rin talaga yung nag-build din sa akin and nagpalakas din ng loob sa akin. Kaya nga dumating talaga sa point na sa CR talaga naglalatag talaga ako. Ayan. So, yung tipo talagang mayat maya nagpapaalam sa amo kahit lagi kami nag-aaway ng amo ko, nagbabangay ng amo ko, makapaglatag lang talaga ako sa CR. Ginagawa ko talaga. So, yun yung nakapagpa-decide talaga sa akin na makauwi na Filipinas for good. And doon ko rin po na-realize, pag talagang win-workout mo, tinrabaho mo talaga si Live Good, talagang mas malaki pa talaga yung kikitain namin kaysa sa abroad Kasi ako, naranasan ko kumita ako sa weekly ng 11,000, 13,000. Imagine nyo sa weekly pa lang po yun. What if Pakiulit? sa weekly po, nung nasa abroad po ako, nasa UAE po ako, habang ginagawa ko siya sa CR, kumikita po ako ng 11,000 to 13,000 weekly po. Diba? So, sabi kong ganun. So, ganun po pala kalaki yung kikitain ko kay Live Good. Bakit pa ako magtitiis, magtsatsaga dito sa abroad na merong amo na araw-araw nagsasabi sa akin na hayop ako, diba? So, uuwi na lang ako sa Pilipinas, pwede ko naman siyang i-workout, doon ko na lang siya i-full-time. Mas malaki pa sa sinasahod ko bilang katulong yung kinikita ko sa Live Good. So, yun na po yung nakapagpa-decide talaga sa akin na uwi na ako ng Pilipinas, ipo-full-time ko to. Sabi ko po kay Coach Ryan sa upline ko, kay upline GPU na sama ko dyan sa inyo, Coach, sa Tacloban. Hindi ako mag-full time sa amin. Kasi alam ko naman ang unang-una kasi magne-negative talaga sa atin is yung family natin Diba? So, hindi ko talaga pinurso na mag-full time ako sa bahay namin. So, ang tumatak kasi sa isip ko doon sa mga previous company sa previous company namin, sa mga training na atinan ko, sabi doon kasi, pag sumama ka sa 4 na mayayaman, magiging pang-5 ka. Pag sumama ka sa 4 na magagaling, magiging pang-5 ka. Kaya sabi kong ganun kila Coach Ryan. Coach, sabi kong ganun, pag umuwi ako ng Pilipinas, mag-full time ako din sa Tacloban. Sasama ako sa inyo sa Tacloban. Kaya after po ng event ng September sa Manila, sumama na po talaga ako sa kanila pabalik dito sa Tacloban. Pero So, taga saan ka talaga? Pangasinan po. Grabe, no? From Pangasinan, Malasiki, Pangasinan po. mag-stay sa Leyte, no? Pangasinan Manaya. Ay, naampo. Talaga yung surrounded ka ng mga tamang tao di ba? Opo. Alam mo, right decision niya. Kahit ako, ganun ang gagawin ko. Even Christian Benluan, Yes po. Pangasinan din to Pero nag for good sa Tacloban din, sa Leyte. Coach, nandito po kami sa Tacloban. Oo. Comfort zone kasi doon, Coach. Grabe, di ba? Ngayon, hawahan sila ngayon ng positivity, di ba? Tulungan pati sila. And baka dyan na kayo ikasal Binluan Jobilin joke lang. Ba't ba napunta doon? Hindi na may expire yung mattress, Coach. Hindi na may expire yung mattress ni Jobilin. Correct. Oo. Ang dami pang comment dito pero malapit na tayong mag-closing, no? Can you add Coach Purge, Coach Janet na tanong para sa kanila? Ang daming napupulot ng mga tagapakinig natin, no? And of course, lalathala to, no? Lathala talaga, no? Mapopost natin to, Yes. no? Naabangan na to. Sige, Coach Purge. Ako natututo rin habang nakikinig, no? Daming learnings. Simple sharing. Alam mo kung nakikinig ka talaga, daming learnings. Kaya we're so blessed sa mga sharing nyo, no? Thank you, Jobilin, Christian, Mary Jane, and Joanne. Yung last question ko sa inyo, no?
Kasi yung isa ko sanang question, yun din pareho kay Coach Fernan. Yung Nasagot na. intermittent. Pero pinalitan ko ito. Ano yung nabivision mo, no? Or nakikita mo 3 to 5 years from now na buhay na meron ka, no? Doing this live good business. Woo! Yan, no? Yan. Ako. Future naman tayo. Sige. Future. 5 years, ha? Oo. 3 to 5 years Unlimited from to, now. unlimited. Sige, Christian Benluan, nauna ka nagtaas. Hello po, Coach. Bali, ano po, yun, time and financial freedom talaga na mabibili mo na yung gusto mo, tapos travel na lang with family, tapos maraming mga asset po na yun, tapos makakatulong na lang sa mga ibang tao, ganun. Yun po, Coach, na 3 to 5 years from now, ano na, doon pa lang sasali yung mga ibang mga negative, yung mga na-invite pa, yung mga, lalo na yung mga magagaling. Marami pong magagaling na networker. Yun, doon pa lang sila sasali, 3 to 5 years from now, lalo pag meron na pong warehouse sa Philippines. Doon po talaga dudumog ng tao kasi mura po talaga yung products ni Ligo. Tapos and quality pa. 2 beses po ako yun, Coach, naka-order doon sa Japan. Dumating po, tapos 1 beses po sa Philippines. Ganun po talaga, lalo pag may warehouse na po sa Philippines. Kasi minsan po ang gusto talaga ng mga tao maging healthy. Dito po kasi kay Live Good, magiging healthy yung tao sa murang halaga lang. Yun po, Coach. And, yun, maraming sasali, Coach. Kasi hindi sila makakabili ng ano eh, pag hindi po sila member. Doon, kahit doon ka na lang, magantay ka na lang doon sa gate. Lalo pag nag-open eh, kailangan magantay ka na lang doon. Pila ka na lang, tapos sila, magpapa-member na sa'yo. Yun po, Coach. Financial I mean, freedom. financial freedom po. Travel na lang na magta-travel Travel. si Coach Tupad na Christian yung kasama pangarap yung ni pamilya nanay. niya. Hindi lang sa Japan niya madadala yun, no? Oo. Paka-healthy, no? Sa produkto ng Live Good. Si Ayan. Jane, ikaw ang pangalawang nakita ko nagtaas ng kamay. Yes po. 5 years from now. 3 to 5 So years. 5 years from now, nabigay ko na po yung mga pangailangan, especially ng mother ko, at syempre ng pamilya ko, ng buong pamilya ko. And syempre, 5 years from now, babalik po ako sa abroad. Pero hindi na po para maging isang OFW, para magkape na lang sa Paris. Di ba, Coach Joey? Wow! Wala ko sasampalin mo yung employer mo Hindi na po eh. para maging OFW, di ba? Para mag-enjoy na lang ng fruits of di ba? Fruits of labor, sabi nga, di ba? So para Amen. i-enjoy na lang yung naging income, kinikita dito kay Live Good. Balik Ayan, tayo thank sa Saudi, sampalin natin yung employer mo. Naririnig ni Lord yan. Akala ko sasabihin niya, Dolyar. who you? Papalitan niya. Sasabihin niya, who you? Hindi po natin makikilala kasi itim na po sila, hindi po sila makikilala eh. Wala pong Kaya nga. pagkakinalan. Tapos Opo, ikaw naman, sa sexing magandang-maganda. No? Gusto sila, di ba? Tapos nirentahan mo yung o nag-ano ka ng acquire ka ng Ferrari, Doon ka bumaba ka, Tapos nagbasabas mo, hello, how are you? Anong pangalan niya, di ba? Katawa, 5 years, grabe, mayamang-mayaman tayo niyan. Jovelyn, ikaw, ano nakita mo? Oo. 5 years from now. So, wait lang. So, 5 years from now, so marami akong nakikita, Coach eh. Alam mo yung time na hindi ko na poproblemahin yung kailangan ng pamilya ko, especially po sa mga pamangkin ko. Kasi sinali ko po lahat ng pamangkin ko dito eh. Even though kahit ako ngayon ang magsasakripisyo, pero the moment po nakikita yung account nila, grabe yung nakikita ko, hindi ko na po problemahin or yung pamilya nila, hindi na nila po problemahin yung pang tuition sa pag-aaral, college, high school. Yun yung nakikita ko kung bakit talaga mas nakafocus ako kasi pang future ng pamilya ko at sa sarili ko. Siyempre sa sarili ko, meron na akong sariling sasakyan, bahay. Ganun nakikita ko 5 years from now, Coach. So may time talaga na bakasyon na lang sa ibang bansa. Kasi isa din yun sa gusto ko talaga. Makapunta sa ibang bansa. LV na Especially po ba? sa Dubai. Oo, LV. LV na bag, naka-Prada, Ayan. Oo. YS. Diba? Oo. Grabe. Gusto kong balikan yung Dubai, Coach, kasi actually nakapunta ako sa Dubai pero kalong ko yung bata or push ako ng cart ng bata kasi may bata akong inaalagaan pero gusto ko makapunta doon makapunta sa Dubai na alam mo yung lang proud na ako Shopping. naka-shopping ako na mag-isa or may kasama man, at least proud ako na hindi na ako katulong pumunta doon. Oo, businesswoman na. Oo, so inshallah mangyayari din yun 5 years from now, di ba?
Parang nakita ko gagawan ka ng statues ng mga pamangkin mo, no? Dahil sa yayaman din yung mga pamangkin mo eh. Oo, Dahil coach. Oo. Talagang ano, oo. ano mo yung Binigay ko talaga lahat, coach. pag- Inilagay ko talaga lahat sa kanila para lang ano, pang future talaga sa kanila. grabe no, yung iba, isang account na lang sarili nila, ang dami pang reklamo para bayaran subscription nila. Pag naintindihan mo to, nakita mo kung nakikinig po kayo, no? Si Joby din, pati mga pamangkin niya, di ba? Nilagay niya, pinuwesto niya, sinakripisyo niya dahil alam niya na mayroong magandang pahantungan eh, di ba? And malamang nakikita ko din 5 years from now, mahirapan ng manligaw sa'yo, yung mga lalaki, no? Kasi hirap mo ng ligawan dahil mayamang-mayaman ka na, ibang-iba na itsura mo, yung buhay mo, maiilang sila sa'yo eh. Meaning, makakapili ka na. Kasi merong mga nag-aasawa, Coach Janet, Coach Perdy, no? Kahit sino na lang, makapag-asawa lang eh, di ba? Hindi na makapamili, gawa ng ano, bukod sa nagkakaedad na, eh, wala pang pera. Para bang yung pangarap niya, eh, ginawang sagot is yung pag-aasawa. Pag nag-asawa ako, solve ang problema ko. Yung pala, Yeah. doble hirap ang lalong naranasan. May mga ganyan ha, kaya ko kayong kwentuhan ng mga ganyang story ha. Isipin mo yung anak, pinag-aral ng magulang, yung babae, tapos nung natapos, sa hirap ng buhay, tinakasan yung pagtulong sa pamilya, nag-asawa, na akala niya magiging maganda buhay niya. Pero nung kapalit, naging miserable, lalo yung buhay. Nakapag-asawa ng adik, sugarol, manginginom, no? Gabi-gabi ang baho. Kasi lasinggero eh. Yun ang naging buhay niya kasi tinalikuran niya yung ano eh, yung responsibility sa family na sana tumulong muna siya, in-enjoy niya yung pagiging natapos siya, di ba? Yun, yung mga ganon, di ba? Pero ako naniniwala ako naman na kayo mababait kayo, no? Ayan si Christian, no? Mabait sa pamilya, sa magulang. Talagang may magandang future na dadalhin ang Lord para sa inyo. Okay, pati sa partners, no? Ayan ang prayer ko sa inyo. Coach Janet, meron ka bang gustong itanong pa sa kanila bago tayo magtapos? Yeah. Yeah, pero before yung question ko, meron na akong i-advise kila, I think, yeah, especially kay Mary Jane, dun sa experience niya, no? Kasi parang traumatized siya eh. Siya yung most traumatized sa kanilang apat. So, try to consult a psychometrician or psychology kasi every time na kinikwento niya, nagpa-flashback. So, may trauma siya. That's how I look at it. So, before ko makalimutan yung ano. And then for them, syempre I am learning from them and nakaka-relate ako. Although hindi kasing bigat yung experience, no? I'm learning from them and sa apat na to and also to the listeners yung kanilang pagiging determined at resilient, matyaga sila, Coach Fernan, Coach Ferds, plus resilient sila, yung nag-bounce back sila sa mga setbacks na naranasan nila. And that is very important na kailangan din natin sa negosyong ito. Right? Now, coming from them, gusto ko sanang marinig, Coach Fernan, kung ano yung maibibigay nilang tip or yung natutunan nilang skill dito sa Live Good na pwede ba nilang i-impart para magawa ng ating mga ka-partners, ka-affiliates, and kagaya ding mga OFW para mamayagpag sila sa Yun. Live Good. So, magbibigay kayo ng tip or advice no sa mga OFW, mga nakikinig dito para ipagpatuloy nila to. Anong maibibigay niyo tip? Sino mauna? Okay? Meron ba? Gusto mauna? Parang ayaw niyo magbigay ng tip ha. Sinasarili ko yung ano. Ako na lang po. Oo, sasabihin. Si Joan muna. Okay, guys. Ayun. Ito ha. Ito, tip Okay, so, ayun. na to na pwede niyong baunin, dalhin, gamitin para makapagpatuloy kayo. Go ahead, Joan. So, ayun, tip, no? So, dahil lang po ako, sa basic experience ko lang po, no, dati lang din po akong mahiyain. So, dati lang din po akong walang alam sa business kasi syempre, hindi naman po ako lumaki ng ganito. Hindi ko po, kumbaga, hindi ito yung, hindi talaga ito yung nakakalakihan ko. Especially online business. Porte, kumbaga.
Mm. Opo. So ayun, so mayayain lang din po ako dati pero nang dahil po nandito na ako sa industriyang ito, so talagang nilabanan ko 'yon. So nga dating dating 'di ba mahiyain, ngayon walang hiya na. 'Di ba? Ayun. So syempre, sinunod ko lang din po yung mga advice ng coach ko, yung kung ano tinuturo niya sa akin, no? Kasi hindi po ako matanong na tao talaga. Hindi po ako matanong kasi dahil sa mayayain ako, and then syempre, um, lumaki ako na parang kaya ko. So parang hindi ako nakaka-base sa ibang tao sa kung ano yung sinasabi ng ibang tao, kung ano yung hindi po ako yung tipong lumalapit noon magpapa-advise. So ayun, so pero yung coach ko dahil determinado siya na turuan ako. So lahat po ng sinasabi niya pinapakinggan ko. And then syempre ina-apply ko. Yun yung ginawa ko. So and then syempre kailangan natin maging ready, no? Huwag tayong magmadali sa income. Huwag po tayong magmadali na magka-grupo. So, be ready kasi syempre malaki po yung community, marami ka pong taong tutulungan. So, kailangan muna natin maging ready kasi yung income follow na lang yan eh. Yung ranking na gusto natin follow na lang yan, yung future na gusto natin follow. So, kailangan muna natin maging ready kasi marami po tayong tutulungan, hindi lang po sa sarili natin, hindi lang po pamilya natin, kundi yung mga katulad natin mga OFW, yung mga magtitiwala sa atin. So, yun po sinabi ko talaga sa sarili ko, kailangan ko matuto lahat po ng pasikot-sikot sa business na to kasi once na magkaroon ako ng community, sarili kong community, ang mga tao na magtitiwala sa akin, kaya ko silang i-handle, 'di ba? Kaya ko silang tulungan at turuan ulit. Kung ano yung binibigay sa akin na learning, yung skills na tinuturo sa akin ng upline ko, matuturo ko din sa kanila. 'Di ba? Kasi hindi ka matatawag na leader kung hindi ka marunong sa pasikot-sikot sa business natin. 'Di ba? Hindi ka matatawag na upline kung hindi ka marunong. Hindi mo sila kayang turuan, hindi mo sila kayang i-guide, 'di ba? Kasi hindi naman lahat ng OFW, hindi lahat ng mga tao talaga is pareho yung mindset natin. Pareho kung skill set na meron tayo. So kung may kakayanan ka, no, kung kaya mo, so gawin mo. Ayun. And then syempre, kailangan lang focus, and then syempre know your why. 'Di ba? Kung bakit bakit andito ka sa business, kasi dito sa business natin talaga more on rejection tayo. 'Di ba? Marami tayong pagdadaanan dito kasi based sa experience ko, naranasan ko pong umiyak. 'Di ba? Naranasan ko pong sabihin na lang kay apply na hindi ito yung para sa akin, 'di ba? Hindi ko kaya to, hindi ko magagawa to, quit na lang ako, 'di ba? 'Yun. Pero nang dahil po alam ko yung why ko na syempre nagpo-push din ako. Kumbaga, stop muna. Before po ako mag-decide, kailangan ko muna stop yung sarili ko, and then syempre magtanong ako, bakit nga ba talaga ako nandito, 'di ba? Bakit ko nga ba ginagawa to? Bakit ko po grinab ang opportunity na to kahit sa maliit lang na halaga? So I know my why. So bakit ako nagtuloy-tuloy? Bakit po ako tumibay? Bakit po ako naging Batman dito? 'Di ba? Batman-head. So ayun po. And then syempre, hindi ko po kailangan talaga na kumbaga dibdibin kung anong sinasabi ng tao kasi sarili ko lang din magpapawi sa akin, Pinas for good eh, 'di ba? Ako lang din yung magpapakain sa pamilya ko, sa anak ko, magbibigay ng sa kanila, magsusustain sa kanila ng needs nila, 'di ba? So hindi yung ibang tao. So sabi ko, bakit ko sila papakinggan? 'Di ba? Kasi dito naranasan ko dito na kahit yung pinagkatiwalaan kong tao, yung sobrang, 'di ba? Malapit na kami pero siya pa yung nag-down sa akin, 'di ba? Ganon. So, yun, tinuloy-tuloy ko yan. Di syempre pinakita ko sa kanya kung na hindi siya kawalan, 'di ba? So, and then yun, nagawa ko naman, thank God, kasi andyan si God para i-guide ako, 'di ba? So, yun lang din yun. As OFW, kailangan, wag po kayong, kahit mabait yung amo nyo, no? Kasi ako mabait yung amo ko eh. Pero hindi yun reason na tumagal ako ng abroad. Ayaw kong tumagal ng abroad. 'Di ba? Kasi hindi masarap nga kumikita ka, 'di ba? Pero hindi mo nakakasama yung pamilya mo, yung anak mo, 'di ba, yung mga mahal mo sa buhay. And then syempre ako po, yun yung reason ko talaga, kahit sabi ng amo ko mag-extend ako kasi syempre gusto nila ako. Yun, and kahit binibigay na yung mga gusto ko, 'di ba? Pero sabi ko ayaw ko makampante, 'di ba? Ayaw ko makampante kasi hindi lahat ng tao same lang attitude. 'Di ba? Sabi ko, baka magbago to, 'di ba? Baka unang kontrata lang to, okay sila. Pero pagka next, baka iba na, 'di ba? So hindi po ako nakampante na mabait yung amo ko. And then syempre, malayo sa anak ko, ayaw ko 'yun. 'Yun. Kung kaya ko naman trabahuin si Live Good, 'di ba?
Kaya ko nga mag-OFW, sinakripisyo ko nga yung mawalay sa anak ko, 'di ba? Why not dito kay Live Good na ito na yun eh. Kumikita ako, 'di ba? Lalo na kung sinipagan ko pa, 'di ba? So hindi lang yung anak ko, hindi lang yung mga mahal ko sa buhay. And then syempre yung vision na nakikita ko talaga dito is magkaroon po ako ng sariling sasakyan, bahay na dream house ng papa ko kasi papa ko panday siya. Nagagawa niya yung dream house ng ibang tao pero sarili niyang pangarap na bahay hindi niya nagagawa, 'di ba? So yun lang, and then syempre babalikan ko yung amo ko, no? Pero iyayain ko na lang siya kain na lang sa restaurant. Di ba? Ayun. And then syempre Okay. siguro kain-kain na lang kami sa labas ng pamilya ko, di ba? Mga mahal ko sa bahay. Then syempre under my community, no, marami na din po siguro akong tulungan, and then syempre Millionaires Club na din. Ayun. Thank you, Joanne. Thank you. Grabe, dating mahiyain, hindi niya linya ang ganitong industriya, pero kitang-kita natin, no? Abay, nag-NDO na eh. Lahat ng diniscuss niya nasa NDO eh, di ba? Okay, bigyan ko lang diin yung sinabi niya na yung deepest why lahat yun eh, sinabi niya, no? So pag malalim ang reason mo, dahilan mo, talagang lalabas ang galing mo. Inaral niya yung negosyo kahit hindi niya linya to. Tama nga naman, anong isi-share mo kung wala kang enough na knowledge? So sa salita ni Joanne, alam mo na hindi to palaasa, no, sa upline. Alam mo na inaral niya yung negosyo niya. But uulitin ko, hindi niya linya to, hindi rin niya alam to, pero inaral niya. And she is willing, no? And parang di na matatapos eh. Yung kanyang sasabihin. Parang yung sasabihin ng tatlo, sinabi niya na lahat, no? Nag-NDO na eh. Oo, grabe, grabe. And proud naman sa'yo mga apply mo, Joanne. Thank you, Joanne. And sino yung next? Na ang tanong ni Maria Janet is ano yung advice o tip na maibibigay niyo sa mga tagapakinig? Sige, we're almost done eh. Coach Mary Jane De Vera, go. Go ahead. Ayan. So nasabi na po lahat ni Coach. Ayan, joke lang. Ayan. So mapapayo ko lang po sa mga kapwa namin OFW. Diba? Ito na yung magandang opportunity, especially kung halimbawa 5 years, 10 years, 20 years ka na dyan sa abroad. Ito na po yung magandang opportunity na para sa atin. So, aralin mo, pagpokusan mo, bigyan mo ng time, huwag masyadong maraming reason na walang time. Sa pag-attend ng Zoom, walang time. But nakikita namin nagti-TikTok, nagre-reels. Okay lang yon, libangan natin yung bilang OFW, pero eto na yung magpapabago ng future natin. So, aralin mo, 'di ba? Sabi ko nga, lagi kong sinasabi, especially sa community ko, na huwag tayong magmadaling kumita, kailangan magmadali tayong matuto. Kasi once po na nalaman na natin lahat ng pasikot-sikot dito sa negosyo na meron tayo, madali na lang po yung pasok ng income sa atin. Madali na lang po yung flow ng income sa atin. Kasi alam na po natin siyang explain sa mga tao na makakasalamuhan natin, makikilala natin. 'Di ba? So yun po yung payo ko, especially sa mga kapwa ko na OFW. And wag niyo nang hintayin na umabot pa yung sitwasyon niyo sa naging sitwasyon namin. Especially kung magulang ka, nanay ka, tatay ka, na nandyan sa abroad na nagsasakripisyo. Wag mo nang hintayin na pag-uwi mo ng Pilipinas, hindi ka nakilala ng anak mo. Wag mong hintayin na pag-uwi mo ng Pilipinas, may apo ka na. 'Di ba? Tapos, itinatakwil ka na ng sarili mong anak kasi hindi ko yung nagpalaki sa kanila. 'Di ba? Wag mo nang hintayin na dumating ka pa sa point na gano'n. Ito na yung magandang opportunity para sa atin, especially sa atin ng mga OFW. And sa mga OFW po na nire-reach out namin at nagre-reject sa amin, okay lang yan, hindi nyo pa po calling. May tamang timing para sa inyo. So sa ngayon, hindi nyo pa siya naiintindihan, pero wag po kayo mag-alala, hindi po kami magsasawa na i-share sa inyo yung magandang opportunity na nakatulong po sa amin, especially po sa akin. Dahil lagi nyo po tatandaan, kung nagawa ko ni Coach Jobel, ni Coach Christian, ni Coach Joanne na makauwi ng Pilipinas for good, magagawa nyo din. 'Di ba? So, sabi nga nila, kung may nakagawa, may susunod. So, kayo na po yung susunod sa amin na makakauwi ng Pilipinas for good. And yun po, lagi kong sinasabi na mahirap magpayaman pero worth it yumaman. 'Di ba? Mahirap yung proseso ng pagyaman natin to kay Live Good. Pero worth it yan pag nakuha mo na lahat. 'Di ba? Pag nandun ka na lahat sa taas, 'di ba? Magiging worth it lahat 'yan. Kung nare-reject ka ngayon, okay lang 'yan. Rejection is hindi siya talaga totally rejection. Rejection is a redirection. Ibig sabihin, hindi pa siya yung tamang tao para sa'yo.
hindi pa siya yung tamang, hindi pa yun yung timing, hindi pa yun yung calling niya, 'di ba? Pero huwag kang mapapagod na mag-share ng business opportunity, especially sa mga kapwa nating OFW, 'di ba? Huwag tayong mahihiya na iabot natin yung kamay natin sa mga kapwa nating OFW. Kung nare-reject ka man ng mga OFW, okay lang 'yan kasi hindi pa nila naiintindihan, hindi pa nila nararamdaman yung sitwasyon na naranasan mo ngayon. Pero darating at darating yung time maiintindihan din nila yan. Huwag ka lang mapagod na mag-share sa kanila. So yun po. Thank you so much po, Coach Fernan. Galing, grabe, no? Grabe, grabe, ha? Daming, nakaka-inspired na message, no? From Coach, Kowa AMD, tama po, sobrang ganda po. Thanks you sa advice. From Rederick, sabi niya, nakaka-inspired na kung nagawa nila, yung narating nila, na ibig sabihin talagang mararating mo rin yung narating nila kung tatrabahoin mo at alam mo yung biggest why mo. It's time naman talaga na tayo naman ang makinabang sa sarili nating galing at talino, hindi lang ang mga company natin at mga amo as OFW. Grabe, di ba? And from Coach Janet, no, ito yung mga napulot niya kanina kay Joanne, no? Tips, be coachable, be willing, and be a team player. Ayan. And learn the business. Give time to learn the business, learn a skill. Ayan, from Maria Janet, no? And kay Doc Lori de la Cruz, nakikinig sa atin si Doc, no? Our time is limited, so do not waste your time living someone else's life. At the end of the day, we are so solely responsible for our success and our failure. And the sooner that you realize this, you'll start being successful. So do not blame others for your present situation, because if you do so, you will always be a failure. Your success starts and ends with you. Ganda, no? From Dr. Lori de la Cruz. Thank you, Doc, ha? Ayan. Grabe, no? And from Primo Flores, Coach Fernan, pwede ba ako makahingi ng record? Abangan nyo po, ipopost natin to. Ayan. And another take, no, from Maria Janet, do not take rejection personally. Rejection are part of the journey. Ayan yung mga tips ng mga speakers guest natin, ha. Ito pa, another from Maria Janet, no? Galing to sa mga speakers natin, have clarity, be clear with your whys. Ayun. Ayan. Ang dami pang rito, ha, message. Ngayon lang po ako kaka-reject lang dito sa Hong Kong OFW din. Move in agad para next na naman. Tama. Wag kang mag-swimming sa rejection. Super na-inspired ako sa lahat ng mga sharer. I'm the next sa inyo. Ayan, ha, si Angel, na-inspired sa inyo. Gusto rin niya maging sharer one day. From Coach Ryan, once you learn, you will earn. The more you learn, the more you earn. From Coach Ryan Barillo. Ayan. Huwag magmadali kumita, magmadaling aralin ng business, kusa na yung pera na lalapit sa'yo. Tama, be a fast learner. Okay, hindi yung ang focus lang income. From Pearl, solid po talaga mga batang ito. Nawa lahat ng OFW po nakikinig. Sobrang ang gagaling ng ating mga guests. Nako, mukhang ang dami magpo-post nito. Okay, yes po talaga ang pakinggan. Yes po talaga ang pakinggan. Thanks God. Kaya masarap talaga ang a-attend ng Zoom. Kaya nga dadalhin nyo lagi ang prospect or mga downlines nyo. Especially sa training. Di ba? Hindi yung lagi mong pinoproblema sila, kakasagot sa tanong nila, hindi mo naman masagot. Kung dinadala mo rito, mula kanina, simula, ang ganda ng mga pinag-uusapan natin, no? Pati yung subscription, pati yung spillover, ang dami, Coach Ferdy, Coach Janet, na topic natin, ha? Talagang ang dami mong mapupulot na aral, no? From Mila Flores, aralin ng business at intindihin para magawa ng tama at ma-share sa deserving na tao na nangangailangan din, lalo na sa mga OFW na katulad ko. Yun, abot kamay, sabi ni Jane, di ba? Iabot mo yung kamay mo sa mga gusto mong matulungan. Grabe, nakaka-inspire talaga from Cheryl Bernal. Ang mga sharer natin, tama yun, aralin muna bago hatawin. Kasi pag natutunan mo, madali lang talaga. Grabe, ang dami pa, ang dami pa. All right, and Coach Christian and Coach Jobilin, meron pa ba kayong gusto sabihin? Last word, okay na yung kay Jane, tsaka kay okay na si Jobilin. How about you, Christian? Meron ka pa bang gustong i-last sa kanila? Ano lang po, Coach, ang ano lang din po sa akin kasi
mahihain talaga ako nung nag-start pa dito. Mm. Halos di po talaga ako nagpapakita sa Zoom. Yun lang po na-develop na lang din po yung skills ko. Tapos ayun lang, madalas kasi yung ano kasi ang tinitigan ko dito, hindi naman yung kung ano yung nakukuha ko eh. Kung sino yung magiging ako sa process. Lahat po tayo dadaan sa process, parang pahagdan lang po. Hindi naman pwede na sa taas ka kagad. Kailangan kada step mo, yan, marami kang skills na matututunan tulad ng yan, dito po yung speaking, yun, medyo nahuhutal pa po, di ba? Ganun. Ang pinakamahalaga kasi ano eh, exposure. Kailangan may expose po talaga. Lalo po sa ganito, doon po rin kasi mas mabilis po yung growth. Dapat, ako alam ko po kung kailan ako dapat magpatuloy sa ginagawa ko. Once na kinakabahan po ako, ibig sabihin yan, wala ako sa comfort zone ko, doon po ako mag-grow. Doon po marami ako natututunan kasi pag sabi nga nila, di ba, comfort zone is a beautiful place but nothing grows there. And ano lang din po. English yun. And yung pagkakaiba yung pagkakaiba lang din coach ng sa ano, tips ko lang din, pagkakaiba ng mga kasi dito marami po mga successful nagjo-join na ano po yung nakita nila, doon lang po sana din makita din po nila, aralin dan wala naman sikreto eh, aralin lang po talaga yung business, i-share ganun, tapos makakatulong po sa ibang tao. Alam din po coach, pagka naunawaan mo na yung business, madali na lang i-share, tapos pagka yung negative, hindi interesado, di next ka na lang, tapos balikan mo na lang din sila kasi as the time goes by naman po, padami ng padami po talaga yung tao dito kay Live Good. And sa 14 months pa eh, may 1 million na po ang member ni Live Good po. And pag nagpaiwan na lang din po sila, and sa kanila na lang din po yun. Yan na lang din po coach, yun talaga, yung na-develop po dito, yung closing skills, yan, kung paano mag-handle ng mga objections, ganyan. Ako kasi nagmamanual din po ako. Learning stage pa rin po talaga ako coach kasi ano lang, bago lang din po kasi ganitong industry and sobrang saya po nang na-experience ko dito. Yun nga, gumagaling na, sa una naman po talaga eh, hindi naman po, sa lahat po ng bagay, sa una hindi po natin alam yan eh. Pakonti-konti, natututo tayo, gumagaling tayo. Basta paulit-ulit po natin ginagawa ang isang bagay. Tulad sa trabaho ko before, yung sa welding, hindi naman po ako magaling eh. Hindi po ako marunong mag-welding eh. Sobrang bigat po ng trabaho doon. Tapos, patagal ng patagal, yun. Parang, Madali. darating tayo, inaantok na ako sa ginagawa ko doon. Tapos, yun, marunong na po ako. Parang, naging successful ako doon eh. Kailangan lang talaga na, gawin lang. Tapos dito, gagawin ko siya kasi mas maganda dito, yun nga yung nade-develop sa akin. Sobrang ganda, nakakarap na ako. Eh, mayayain talaga ako kasi nung nag-aaral pa ako, hindi talaga ako tumatayo sa harapan. Mayayain po dito, nakakaharap na po, kaya nakakapagsalita. Yan, yun lang din po coach, yung nade-develop. Kung ano po yung nagiging ako, kung hindi po yung kung ano yung nakuha, kung ano po yung nagiging ako. Ilan din po sa matitips ko lang din po sa katulad ko ng mga OFW, silipin nyo, aralin nyo, sobrang liit ng puhunan, sobrang malaki ang mababago sa buhay nyo. Ganun lang din po coach. Thank you po. Grabe. Obviously, guys, no? Sa mga namumutawi sa bibig nitong apat na to, alam mo talaga na masisipag mag-learn itong mga to, no? Mag-attend ng mga training. Yung mga lumalabas sa kanila, mga galing sa training yung mga yan, no? Na ngayon, baon-baon na nila, eh, na from the heart, doon na nanggagaling, no? Sa kanilang mind. Yung mga example, mga ano. Para akong umati ng NDO talaga, eh. Grabe, no? Coach Bertie, Coach Janet, di ba? Grabe, grabe. Maraming salamat. No? Learn skill and develop it. Sabi ni Maria Janet, ayan ang mga napulot natin. No? Get out from your comfort zone because comfort zone is a dangerous zone. Ayan, no? Ayan, grabe. And from Pearl Diaznes, tama po, kagaya ko, walang alam din. First time sa ganitong business, na-develop din basta willing matuto. Ayan, thank you very much no sa inyong apat and Coach Christian, miss ko yung huling kinain natin bago tayo maghiwalay, no? Yes, Coach. May natutunan po ako doon na yung ginawa niyo po, di ba? Kasi bumili po tayo ng tatlong nagulat ako, nilagay po natin sa gitna, then pinagsaluhan po natin yung ulam nila. Balikan natin yan. Babalikan. Sobrang sarap po. Coach Perdy at si Coach Janet. Yes. And grabe, mabuhay kayong lahat. Sobrang ang puso ko'y umaapaw. Hindi ko man kayo personally direct, no? Pero daig pa, no? Sobrang mahal na mahal ko kayo, no? Ayan, Jobeline, Christian Binluan, Mary Jane, Joanne. Sobrang thankful kaming lahat, no? Ang Dream Makers, DMW family ay sobrang nagpapasalamat sa inyong buhay, sa life story nyo, at sa inspiration na binigay nyo sa aming lahat. Mabuhay po kayo. Ayan. And Coach Janet, meron ba kayong huling gustong sabihin sa kanila bago sila magpaalam na rito sa atin? Yeah, just keep on going. Be determined.
And of course, resilient, ituloy-tuloy nyo po yan. And of course, syempre, alam naman nating that you're not giving up on your dreams. So just pass it on. Kung ano man yung talents ninyo, your skill that you develop, just pass it on and always pursue to be a channel of blessings to everyone. Yes, Coach Yeah. Ferdy. Thank And you. again, no, maraming salamat sa inyong apat. You inspired us a lot, no? Lahat ng nakikinig dito, no, na marami kaming natutunan, marami kaming Yeah. na mga realization, no? Maraming salamat. So gusto ko lang iwan, no, dito. Ito big learning ko talaga sa apat na to, no. Para sa mga nakikinig pa, no, na nandito, no. Sa mga taong may pangarap, walang mahirap, 'di ba? Bawal mapagod, bawal sumuko, Mm. 'di ba? And dapat manhid ka o bato ka sa rejection, no? Ganun po dapat ang ugali o yung karakter natin. Dapat ang tinitingnan mo lang yung pangarap mo. So with that, good evening po sa inyong lahat and good luck sa ating lahat. Okay. 5 years from now, lahat tayo mayaman. Yes, God bless. yes. Grabe, ano? Ang gaganda. Focus on your dreams, ah. Thank you, Coach Ferdy. And busog na busog po kaming lahat. Ayan, dami na nagbe-message, no, sa topic ngayon. Kaya nga, sabi ko naman sa inyo, ang Lunes, no, laging surprise yan. Di natin alam kung anong mangyayari. Hindi to nakaprogram, ha? And nakita niyo naman, no, ang galaw ng Panginoon sa atin. So, thank you, Lord, no, sa binigay niyo pong inspirasyon sa amin. Marami po ang napagpala dahil sa buhay nitong apat na to na aming guest. Ang prayer ko kayong apat ay talagang ma-reach nyo ang diamond rank, even crown diamond, dahil alam ko mabubuti ang inyong puso. And bless ang inyong mga upline sa inyo, maging ang inyong mga downline. So God bless sa inyong apat. Mabuhay dream makers, and kita-kits tayo sa tugatog ng tagumpay. God bless you all.